Siya ay isang batang ulila mula sa mga lansangan na gumugugol ng kanyang mga araw sa pagtulong sa kapwa. Ngunit isang araw, pinapaslang ng isang halimaw ang lahat ng kanyang kakilala. Kaya, na-unlock niya ang lihim na kapangyarihan na natutulog sa loob niya at naging isang vigilante na hero. Nagsimula ang kwento sa isang grupo ng mga halimaw na kilala bilang mga manlalaro na naghahabulan na parang isang underground zoo match. Gabi-gabi, ang mayaman at sikat na lungsod ay pumapasok sa mga nakatagong silid sa ilalim ng ibabaw upang matugunan ang kanilang mga baluktot na pagnanais, at ilagay ang kanilang mga taya kung alin ang lalabas ng buhay. Ang mga tinatawag na manlalaro na ito ay mga nilalang na kusang kumilos ayon sa instinct, nilikha lamang upang tapusin ang anumang bagay na tumatawid sa kanilang landas. At natural, hindi sila kailanman nagtataglay ng kahit kititing na bakas ng malayang pagpapasya. Ngunit ang lahat ay nagbabago ng isang gabi, isang scientist na nagsasagawa ng isang eksperimento ang aksidenteng nauwi sa paglikha ng isang player na may spark ng self-awareness. Ang bagong nilalang na iyon ay nagdulot ng kaguluhan habang ang mga halimaw ay bumaling sa kanilang mga taong manunood, at 13 sa kanila ay tumakas sa mundo sa itaas. Sa gitna ng kaguluhang iyon, dinukot ng isang scientist na nagngangalang Konsaki ang isang bata at itinakbo ito. Lumipas ang oras at malinaw na ang mundo ay hindi na tulad ng dati. Ang isang mag-asawa ay naglalakad na nag-uusap tungkol kay Sir Jack at Aura. Tinawanan ito ng lalaki at tumawa, nagtataka kung paano maaaring hatiin ang isang tao sa kalahati sa loob ng isang tren at sinabing maganda kung masaksihan ang ganoong bagay ng malapitan. Sa sandaling iyon, isang kakaibang lalaki na may malapalakang dila ang dumaan at hinati siya ng malinis sa kalahati, bago naglaho ng hindi nag-iiwan ng kahit isang palatandaan habang ang babae ay napatigil sa pagsigaw. Nang dumating ang pangkat ng pagsisiyasat, nalaman nila na ito ay gawa ng kasumpa-sumpa na demonyong whirlwind. Ang pinuno ng koponan ay hindi maaring iikot sa kanyang ulo kung paano maaaring mangyari ang isang bagay na tulad nito sa sikat ng araw. Samantala, nabalitaan ng chairman ng Amagi Corporation na nagngangalang Ms. Togay ang tungkol sa insidente, at nagsimulang gumawa ng sarili niyang mga plano upang subaybayan ang batang dinala ni Konsaki. Tila, ang batang iyon ay hindi lamang isang ordinaryong batang lalaki, at nais siyang sakupin ni Ms. Togay bago malaman ng iba pang bahagi ng mundo kung ano ang aktwal na nangyayari sa ilalim mismo ng kanilang mga paa. Makalipas ang ilang taon, nakita natin ang isang batang lalaki na nagngangalang Jin na nakikipag-usap kay Konsaki, na ngayon ay matanda na. Pinigilan siya ni Konsaki na magmadaling lumabas at sinabi sa kanya na nakalimutan niya ang kanyang cellphone, at tinanong kung pupunta siya upang makipagkita sa kanyang kaibigan upang maglaro ng superhero sa mga lansangan. Sumagot si Jin na patuloy lang siyang sinusundan ng kaibigan niyang si Kuga ng mag-isa. Ngunit bago siya makaalis para sa kanyang part-time na superhero shift, binanggit ng matanda ang isa sa mga karaniwang nakakainip na lektura, pinag-uusapan ang pagkakaiba sa pagitan ng hustisya at karahasan, at kung paano ang pagprotekta sa isang tao ay naiiba sa pagkatalo sa isang tao para dito. Ipinapangatuwiran ni Jin na gumagaling pa rin ang mga sugat kung lalagyan mo ito ng kaunting laway, tulad ng itinuro sa kanya ni Lolo. Kaya, sinabi sa kanya ng matanda na ang sinasabi niya ay tungkol sa sugat ng puso. Sinabi ni Jin na hindi niya talaga ito naiintindihan, ngunit itatago niya ito sa kanyang isip kung ito ay isang mahalagang aralin, at pagkatapos ay tumakbo. Habang tumatalon sa paligid, nakasalubong niya ang isang babae na nilalapitan ng 2 tulisan at tinanong siya kung may problema siya. Sinabi ng babae ang malinaw, at kapag humingi siya ng tulong, walang kahihiyang humihingi ang bata ng 10,000 yen bilang bayad. Sumang-ayon siya ng walang pag-aalinlangan, kaya tumalon si Jin at pinatumba ang isa sa mga lalaki gamit ang isang flying kick sa kanyang mukha. Pagkatapos nito, iniiwasan niya ang isang pag-atake mula sa isa sa iba pang mga tulisan at ginawa siyang atakihin ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay ginamit ni Jin ang pagkakataong ito para tumalikod at gumawa ng malinis na hampas sa mukha ng huling tulisan at pinalipad din siya. Sa pagtatapos ng aksyon, ang mayamang bata na si Kuga ay nagpakita kasama ang kanyang kapatid na babae, si Konoha, na sinisigawan si Jin sa hindi pagpapalam sa kanya kapag may nangyayaring krimen. Sinabi niya na sila ay isang koponan at kinakaladkad ang lalaki, habang si Jin ay patuloy na sinisigawan ang babae na bayaran ang kanyang pera. Sinusubukang ipaliwanag ni Kuga kung paanong ang hustisya ay hindi isang bagay na sinisingil mo,
ngunit ang mga damit ni Jin ay tila hindi sumasang-ayon kay Kuga. Pagkatapos ay napansin ni Jin ang isang pasa sa kamay ni Konoha at sinabi sa kanya na magkatugma sila ngayon. Pagkatapos ay tinanggal niya ang benda sa kanyang kamay at ipinakita ang kakaibang bilog sa likod ng kamay, at sinabi na ito ay tinatawag na singsing ng anghel at sinabi sa kanya ng kanyang Gramps na itago ito kaya espesyal na sikreto nila ito ngayon. Samantala, ang lalaki na may palaka na dila mula kanina ay naglalakad na parang stalker sa gabi, iniisip ang kanyang nakakatakot na negosyo kapag may pumasok na lalaki at nagtanong kung sapat na ba siya sa pagpaslang. Sa halip na makipag-away, nag-aalok ang bagong lalaki ng isang bagay na mas maluho at nagpapahiwatig na nangangailangan ng kaunting tulong. Bumalik kay Jin, ang parehong babae noong una, si Akemi, kahit papaano ay natuntun siya, at ibinigay ang 10,000 yen na hinihingi niya kanina, kasama ang isang card na nagsasabi sa kanya na dumaan bago sumapit ang gabi kung gusto niyang ilibre siya nito sa hapunan. Napangiti si Jin, nagpasalamat sa kanya, at nagmamadaling umalis para salubungin ang matanda, para lamang makita ang mga lansangan na ganap na nababalot ng dugo at ang kanyang lolo ay nakahiga doon na halos sawi na. Lumalabas na hindi nabanggit sa kanya ng matanda ang tungkol sa bagay na ito na tinatawag na kasawian, at sa halip ay itinuro sa kanya na ang paglaway sa mga sugat ay magpapagaling sa kanya. Sinubukan ni Jin ang tungkol doon, naglalagay ng laway na parang mantikilya habang hinihiling sa matanda na kumapit para sa magic na gumana. Nagtatalo pa siya na ang lahat sa labas ay mukhang natutulog lang. Sa wakas ay sinabi sa kanya ng matanda na hindi sila tulog at sinabing oras na para sa kanyang huling aralin. Matapos maipagmalaki ni Jin na ipakita sa kanya ang perang kinita niya, hinayla siya ng matandang Thunder sa isang mahigpit na yakap, ipinaliwanag na ito ang humahantong sa karahasan, at tahimik na ipinakita sa kanya ang huling resulta sa pamamagitan ng pagbagsak sa lupa at pagkawala ng buhay. Mabilis na dinala ni Jin ang matandang lalaki sa isang malapit na doktor, desperadong nagmamakaawa sa kanya na tumulong, ngunit malamig na tinalikuran siya ng lalaki, sinabing hindi ginagawa ang paggamot ng walang pera. Dahil wala ng ibang opsyon, sinubukan ni Jin na tawagan ang kanyang kaibigang si Kuga, umaasang may gagawin siya, ngunit hindi natuloy ang mga bagay-bagay. Si Kuga naman ay pinagsasabihan ng kanyang ama dahil sa paglalaro sa isang batang palaboy. At bago pa man siya makasagot, pinutol na ng kanyang ama ang kanyang telepono sa kalahati. Sa bawat opsyon na hindi maabot, dinadala ni Jin ang bangkay kay Akemi. Nagmamadali silang dalawa sa Central General Hospital kung saan si Detective Sayama ang nag-take over, na inilagay ang katawan para sa autopsy at kinumpirma na si Konsaki ay pinaslang ng parehong whirlwind demon. Pagkatapos ay hinayla ng detective si Jin sa isang tabi para sa isang pribadong pag-uusap. Napagtanto na ang bata ay nawala ang nag-iisang tunay na pamilya na mayroon siya, tahimik na nag-aalok si Akemi na hayaan siyang manatili sa kanyang lugar para sa gabi. Iniuuwi niya siya, inilagay ang kanyang mga damit sa washing machine, at dinala siya sa banyo upang kuskusin ang bawat huling piraso ng nakatabing dumi na nakakapit sa kanya. Tinutulungan pa niya itong umayos, hinahayaan siyang iiyak ang lahat ng negatibong emosyon. Samantala, nakarating kay Miss Togay ang balita tungkol kay Konsaki na sa wakas ay nakitang nakatayo sa harap ng ilang nakakatakot na nilalang na pinagsama-sama. Ang mga opisyal ay nagulat sa kanya na kinuha ng pulisya ang kustodiya ng katawan, at na si Konaki ay naninirahan sa ilalim ng pekeng pagkakakilanlan ng isang walang tirahan na matandang lalaki na nagngangalang Sir Jack. Nagtanong si Miss Togay tungkol sa bata, tinawag siyang Zet, at inilatag ng mga opisyal ang buong sitwasyon para sa kanya ng detalyado. Kinaumagahan, binibihisa ni Akemi si Jin at inihatid siya sa labas ng pamimili. Ngunit sa kanilang pagbabalik, ang mga bagay ay naging masama nang tambangan sila ng may mahabang dila na halimaw at diretsyong tinusok si Akim sa tiyan. Nagsisimula siyang damyugo ng husto, ngunit sinusubukan pa ring abutin ang kanyang telepono, kaya ang halimaw ay sinisira ito sa kanyang harapan, malinaw na gustong paglaruan sila. Sinabihan ni Akemi si Jin na tumakbo at hayaan siyang hawakan ito bilang isang pang-aakit, ngunit tumanggi siya, sinabing hindi siya maaaring tumayo roon at panoorin siyang masawi. Inilagay niya ang sarili sa pagitan niya at ng halimaw at nauwi sa pag-atake ng dila. Ang halimaw ay sinabihan siyang mahina at itinapon siya sa isang tabi. At doon napagtanto ni Jin na ito rin ang nilalang na tumapos sa matanda mula sa kanya.
Habang papasok ang halimaw upang tapusin ang trabaho, pumasok si Akimi at hinarap ito, na iniligtas si Jin pansamantala. Sinuri niya ito, ngunit ang halimaw ay malupit na hinampas ang kanyang mukha, na iniwan siyang basang-basa sa dugo. Malakas na tinamaan ng splatter si Jin at nagising siya nang ang nilalang ay nagsimulang lumipat sa hugis ng isang halimaw na parang butiki. Muli niyang sinusugod si Jin, ngunit sa pagkakataong ito ay hinawakan ng bata ang kanyang dila ng isang kamay at pinigilan siya sa himpapawid bago dumapo sa isang mabangis na pag-atake. Out of nowhere, nagsimulang magpalabas ng aura si Jin na parang lumabas siya sa isang Dragon Ball series at inilunsad ang sarili sa nilalang, na naging Zetman sa proseso. Pagkatapos ng isang malupit na showdown, si Jin ay nag-collapse at nawalan ng malay mula sa epekto nito sa kanya. Pagkatapos, nagpakita ang lalaki mula kanina na si Hit-Oni. Sa pagkakataong ito, kasama niya ang pangalawang figure na nakasuot ng balabal na nagtatanong kung ano ang ginagawa niya doon. Casual na umalis si Hit-Oni, iniwan ang paglilinis sa bagong lalaki. Tila, pareho silang mga manlalaro at sumusunod sa isang panuntunan na nagsasabing hindi sila dapat makialam sa mga tao. Ngunit mukhang nilabag ng butiki ang panuntunang iyon, at ngayon ay may kailangang harapin ang gulo. Sa kalaunan ay natagpuan ni Jin ang kanyang sarili sa ospital kasama si Detective Sayama, na nagbigay sa kanya ng isang maliit na alaala mula sa kanyang lolo, na nagpapaalala sa kanya na panatilihing mataas ang kanyang ulo kahit gaano pa kasama ang mga pangyayari. Ang detective pagkatapos ay nagsimulang magsalita tungkol sa isang bagay na tinatawag na pag-asa. At nang tanungin ni Jin kung ano ang ibig sabihin nito, binuksan lang ni Sayama ang isang pinto upang ipakita si Akimi na nakabalot sa mga benda, ngunit nagawa pa rin niyang ngumiti sa kanya. Ang kwento pagkatapos ay lumipat sa isa pang manlalaro na nandoon na naglalabas ng kaguluhan at nagsusunog ng mga gusali. Iyon ay kapag nagpakita si Hit-Oni, nagtatanong kung ang lalaki ay seryosong hindi napigilan ang sarili kahit minsan. Ngumisi lang ang lalaki at sinabing hindi niya kayang panindagan ang mga nakakatawang alituntunin ng kasamaan. Katulad ng ginawa niya sa Lizard Guy kanina, si Hit-Oni ay nag-aalok sa kanya na talagang gumawa ng isang bagay na kapaki-pakinabang sa lahat ng mapangwasak na kapangyarihan. Habang ang mga insidente ng sunog ay nagsimulang pumutok sa buong balita, pinapanood ni Kuga ang lahat ng ito at labis na nasasabik tungkol sa pagiging katarungan mismo. Samantala, ang kanyang ama ay natigil sa isang conference room tungkol sa mga plano para sa muling pagtatayo ng Undertown at iginiit na ang Tokyo ay hindi kumpleto kung wala ito. Bago lumabas, pinaalalahanan siya ni Gab na huwag kalimutan ang kaganapang magaganap ngayong gabi sa Amage Grand Hotel. Bumalik sa lansangan, si Konoha ay abala sa pamimigay ng libreng pagkain sa mga walang bahay na dudes nang ang isang lalaking nagngangalang Dustin ay nakabangga kay Tuko at natapon ang kanyang pagkain, na agad na nagbunsod ng away sa pagitan ng dalawa. Habang sinusubukang pigilan sila ni Konoha, bumagsak siya. At nang hahampasin na siya ng isa sa mga slum dwellers, tumalon si Jin, binabalaan ang lalaki na umatras. Pagkatapos ay sinubukan niyang magsalita ng ilang kahulugan sa grupo, na sinasabi sa kanila na huwag sayangin ang kabaitang ipinapakita sa kanila. Habang siya ay tumalikod para umalis, nasulyapan ni Konoha ang singsing ng anghel sa kanyang kamay at agad na napagtanto na siya si Jin. Bago umalis, binigyan siya ni Jin ng mabilis na papuri para sa kanyang walang pag-iimbot na trabaho. Tahimik na nagtatanong ang nanay ni Konoha kung siya rin ba ang batang lalaki noon. Kapag natapos na ang pamamahagi ng pagkain, isang manggagawa mula sa Amagi ang nagpakita at hiniling sa kanilang dalawa na dumalo sa paparating na kaganapan. Samantala, narating ni Jin ang stall ng kanyang auntie, na sa totoo lang ay mas mukhang bigong side hustle kaysa sa isang negosyo. Iminumungkahi ni Jin na makakuha ng part-time na trabaho para tumulong, ngunit pinatigil iyon ni Akimi sa isang mabilis na paghampas at ipinaalala sa kanya na dapat ay mag-focus na lang siya sa kanyang pag-aaral. Bumalik sa kanyang lab, ang direktor na si Miss Togay ay nananatiling nakakulong sa kanyang pagkahumaling sa paglikha ng bagong Z, ngunit ang eksperimento ay nauwi sa kabiguan muli. Gaano man nila subukan, ang lahat ng napunta sa kanila ay hindi kumpletong mga manlalaro na hindi malapit sa kung ano ang Z. Inilabas ng direktor ang kanyang pagkadismaya sa isa sa kanyang mga empleyado, na nagtatanong kung paano sila patuloy na nagkukulang, kahit na nasa kanila ang lahat ng data ni Konsaki.
Ang empleyado ay mahinahong tumugon na marahil ay oras na upang ihinto ang paghabol sa mga imitasyon at simulan ang paghahanap para sa tunay na bagay, na nagpapaliwanag na ang data lamang ni Konsaki ay hindi sapat upang gayahin ang isang tulad ni Jin. Kinabukasan sa Junior Soccer League Championship, si Kuga ang naging MVP sa laban, na nakakuha ng lahat ng spotlight bilang bayani ng laro. Dumating ang isang reporter upang makakuha ng mabilis na panayam sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang direktor na si Miss Togay, at kahit na siya ang teknikal na lolo ni Konoha, ang kanyang presensya ay nagpapadala pa rin ng lamig sa kanyang gulugod. Pagkatapos ng awkward reunion na iyon, ang matanda ay pumunta kay Kuga. Sa panahon ng panayam, sa halip na ipagdiwang ang kanyang pagkapanalo, inilipat ni Kuga ang usapan patungo sa kamakailang sunod-sunod na pag-atake ng arsen, na hinihimok ang publiko na magbigay ng anumang impormasyon at nangakong hulihin ang sinumang nasa likod nito. Nang tanungin ng reporter kung ano ang gusto niyang maging paglaki niya, kumpiyansa na sinabi ni Kuga na gusto niyang maging kaalyado ng hustisya, na agad na nag-uudyok ng tawanan sa karamihan tulad ng sinabi niya lang na gusto niyang maging Wizard King sa Black Clover. Nang maglaon, sinabi ni Konoha sa kanyang kapatid na nakatagpo niya si Jin kanina, at ang maliit na detalyeng iyon ay nauwi sa pagbibigay kay Kuga ng malaking tiwala sa sarili bago siya tumuloy kasama ang kanyang koponan upang simulan ang pagpapatrolya at tugisin ang halimaw. Samantala, tinalikuran na ni Jin ang pwesto ng kanyang auntie at nagmadaling umalis sa kanyang sarili upang harapin ang salarin ng apoy. Bumalik sa kanyang patrol vehicle, nilagyan ni Kuga ng fireproof gel ang kanyang sarili, iginiit na kailangan niyang maglakad ng diretsyo sa apoy. Samantala, naamoy ni Jin ang mabahong amoy at sinundan ito ng diretsyo sa kontrabida na may hawak ng apoy bago sumabak sa isang away. Mabilis na nagbago ang halimaw sa kanyang anyo ng manlalaro at sinusugod si Jin. Nang tanungin ni Jin kung sa kanya nanggagaling ang amoy, mayabang na sumagot ang lalaki na pareho silang mabaho at patuloy na naglulunsad ng mga pag-atake. Dumating si Kuga sa pinangyarihan at gumamit ng tool na nag-aalis ng usok sa paligid. Nadatnan niya si Jin na bumati sa kanya at magkasama silang natagpuan ang isang grupo ng mga bata at ang kanilang ina na natigil sa apoy. Iminungkahi ni Kuga na iwanan nila ang ina at iligtas na lang ang mga bata. Ngunit hindi sumasang-ayon si Jin at gumamit ng futon upang lumikha ng isang paraan para sa lahat, na binanggit kung gaano kahirap ang buhay para sa mga ulila. Nag-alinlangan si Kuga, iniisip na hindi gagana ang ideya. Ngunit sa huli, nagagawa nilang mailabas ng ligtas ang buong grupo. Samantala, patuloy na tinutulak ng fire guy si Jin sa isang masikip na sulok. Habang nagpapatuloy ang laban, itinutusok ng fire guy ang kanyang kamay sa katawan ni Jin, at nang sa tingin niya ay nanalo siya, nag-activate ang singsing sa kamay ni Jin, na nag-trigger sa kanyang pagbabagong anyo bilang Z. Ang halimaw ng apoy ay nag-freeze sa isang segundo at tinawag siyang charismatic, ngunit hindi siya binibigyan ni Jin ng maraming oras upang mag-react at nagsimulang mag-landing ng mabibigat na suntok. Sinusubukan ng manlalaro na muling buuin sa pamamagitan ng paghila ng mga apoy mula sa kanyang paligid at sinubukan ang isang desperadong pagsabog ng apoy, ngunit pinabagsak siya ni Jin gamit ang walang anuman kundi isang regular na pag-apula ng apoy. Napagtanto kung gaano talaga kapaki-pakinabang ang mga tools ni Kuga, tinapos ni Jin ang laban sa pamamagitan ng pag-atake ng diretsyo sa puso ng halimaw, tinapos itong malinis bago bumalik sa kanyang anyo ng tao. Nakita siya ni Konoha na bumagsak sa gitna ng nasusunog na larangan ng digmaan at nagmamadaling sumulong, ngunit dumating ang mga bumbero at dinala siya sa ospital. Sa ospital, ang isang press conference ay puspusan habang si Kuga ay nakipagtalo sa kanyang ama, si Saizo. Mahinahong pumasok ang chairman at sinabihan si Kuga na lumayo sa mga sitwasyong tulad nito. Nang iginiit ni Kuga na gusto niyang ipaglaban ang hustisya, tumugon ang matandang lalaki na ang hustisya ay hindi masyadong malinaw at pinayuhan siyang magkaroon muna ng aktwal na awtoridad. Samantala, napaiyak si Konoha habang niyayakap ang kanyang ina at sinabi sa kanya na si Jin ang may singsing ng anghel. Narinig ito ng lolo niya at agad niyang napagtanto na si Jin ang matagal na niyang hinahanap. Walang pag-aaksaya ng oras, binisita ng matanda ang walang malay na lalaki at nakulong siya sa loob ng isang bangungot. Biglang bumalik sa isipan ni Jin ang mga sandali kung saan tinanggihan si Akemi mula sa isa pang panayam sa trabaho, at sinabing malamang na hindi na siya magkakatrabaho muli dahil matanda na siya at ang kanyang hitsura ay nakakatakot sa mga lalaki.
Pero inamin ni Jean na talagang natutuwa siyang makasama siya kahit gaano pa siya kabaliw. Samantala, si Kuga ay abala sa pag-e-exercise sa kanyang mansyon habang nagrereklamo tungkol sa kung paano pinagsasamantalahan ng kanyang ama ang kanyang katanyagan para magbenta ng gamit, sa halip na ibigay sa kanya ang kreditong nararapat para sa pagligtas sa buong pamilya bilang isang tunay na bayani. Lumilipad din ang isip ni Kuga sa isa sa kanilang pinakamahusay na panalo ng tag team nang pigilan nila ang isang scummy na mang-aagaw ng pitaka sa tulong ni Jean. Ngunit pagkatapos ay walang kahihiyang humingi si Jean ng gantimpala sa biktima, na nagpapatunay na malinaw na sinusunod nila ang iba't ibang uri ng pag-iisip. Bumalik sa lab, nakita ng ilang magaspang na matandang lalaki ang paggising ng Zed sa loob ni Jean at iniulat ang sitwasyon sa Head, na nanunood habang ang isang lalaki na kabilang sa isang watchlist ay nakipag-usap sa kanyang ginang sa harap niya mismo. Nagalit siya ng husto kaya ang kanyang Zetman instincts ay nagising sa isang segundo at nagpakawala si Jean ng isang malakas na putok na nagpapalipad sa kilabot. Nang makita ang kanyang dalawang kulay na balat, ang mga scientist ay nagalit dahil may kaunting itim pa rin siya at napapansin nilang napakataas ng kanyang enerhiya kahit na walang tigil ang pagdurog sa kanya ng manlalaro sa lupa na parang nagmamasa ng tinapay, tinutuya siya sa pagiging kaawa-awa. Sa huli ay tumayo si Jean na ganap na nenas, at sinabi sa kanya na tumigil ito bago niya mapunta ang isang malinis na suntok sa bituka na agad na nagpatambo sa kanya. Habang siya ay tumalikod at tinitingnan ang kanyang kakilakilabot na hitsura, napansin ng mga siyentipiko na ang kanyang kapangyarihan sa Z ay tumataas pagkatapos matalo ang manlalaro. Pinapanood ang kanyang sarili na naging isang halimaw, si Jean ay kumulo sa galit, binasag ang salamin na bintana, at hiniling sa mga matanda na sabihin kung bakit nila pinaslang ang kanyang mahalagang si Akemi. Sa sandaling iyon, narinig niya ang boses nito, at ang makita siya ay ginagawang hindi matatag ang kanyang Zetman. Kaya, inutusan ni Miss Togay ang koponan na mabilis na ibalik siya sa anyo ng tao bago pa mahuli ang lahat. Napagtanto ng matanda na hindi bumabalik ang mga sel ng Z hanggat wala nang natitirang manlalaro, at ang kanyang katawan ay tumutugon kay Akemi tulad ng mga manlalaro. Nang makitang umiiyak si Jean at nalungkot sa kanya, naisip ng chairman na hindi niya pipindutan ang gatilyo, kaya may ibang nagpaputok. Lumingon si Jean upang gumanti, ngunit tumawa si Miss Togay, alam niyang gumagana ang kanyang plano at mas pinalapit si Jean sa pagiging tao. Sa bahay, nanunood si Kuga ng isang anime nang pumasok si Konoha at nagtanong kung nasaan si Jean dahil gusto niyang ibalik ang kanyang kwintas. Hindi alam ni Kuga, ngunit nagrant siya sa kanya tungkol sa pagsamantala ng kanilang ama sa kanyang katanyagan para kumita habang gusto lang niyang maging katulad ni Goku mula sa anime. Ngunit ang kanyang pagsasalita tungkol sa pagnanais na maging isang perpektong superhero ay nakakainis sa kanya. At habang sinusubukan niyang lumabas ng silid, bigla siyang niyakap ng mahigpit at sinabing siya lang ang nakakaintindi sa kanya. Ngunit winasak ni Konoha ang kanyang kakuhan at sinabing kaya niyang ipagpatuloy ang hustisya sa lahat ng gusto niya, ngunit ang nakikita lang niya ay isang taong desperado para sa atensyon. Bumalik sa Amagi Labs, ang mga matatandang lalaki ay nagpakita sa selda ni Jin, pinapakalma siya upang mapanatili siyang kontrolado, at kinaladkad siya ng malalim sa ilalim ng lupa patungo sa isang selyadong pasilidad ng sinaunang Amagi kung saan tila gumagala ang mga halimaw. Huminto sila sa harap ng kakaibang gate na minarkahan ng kaparehong singsing ng kanyang kamay, at tinawag ito ng chairman na Ring of Exposure, na di umano'y pinipilit ang mga halimaw na bumalik sa kanilang tunay na anyo. Si Miss Togay ay lantarang umamin na ang kanyang kumpanya ang lumikha sa kanila, at si Jean ay nagalit dahil nangangahulugan iyon na siya ang naging sanhi ng pagkasawi ni Akemi at ng kanyang ama. Kumakagat si Jean para tapusin ang sarili, ngunit bumagsak ang kanyang katawan dahil sa epekto ng singsing habang nagbubukas ang gate. Sa loob ng pasilidad, inamin ng chairman na pinahintulutan niya ang kanyang kumpanya na lumikha ng mga halimaw na pinakawalan para sa libangan ng mga piling tao at kumita ng malaking kita. Ngunit pagkatapos na umikot ang mga bagay at nakatakas ang mga manlalaro, idinisenyo ni Konsaki si Jean bilang pinaka-hunter na mangangaso upang linisin ang kanilang kalat. Nalaman ni Jean na sa kalaunan ay pinagsisihan ng kanyang ama ang plano, tumakas upang palakihin siya bilang isang normal na tao, na naging dahilan upang ganap niyang tanggihan ang kanilang alok. Ngunit binalaan siya ng matanda na maaari na ngayong habulin ng isang manlalaro si Akemi, ang isang taong pinapahalagahan pa rin niya.
Casual nilang ibinunyag na siya ay buhay at maayos sa kanyang tindahan, at ang mga nakita niyang nasawi ay mga clone lamang na ginawa ng kanilang lab. Bago lumabas ng sasakyan si Jin, pinigilan siya ng chairman at sinabi sa kanya na hindi na niya makikilala muli ang mga taong pinapahalagahan niya dahil hahabulin sila ngayon ng mga manlalaro, na nagpaluha kay Jin. Naramdaman ni Akemi na nasa malapit siya ngunit na-miss niya ang sasakyan bago nakita si Konoha. Habang pinag-uusapan nila siya, ibinigay ni Akemi ang kanyang kwintas sa kanya, sa paniniwalang si Konoha ang may pinakamagandang pagkakataon na mahanap siya muna. Samantala, tinanong ng chairman si Jin kung handa na ba siyang iwanan ang kanyang sangkatauhan at yakapin ang buong Zetman mode sa kanyang huling pulang anyo. Pumayag lang si Jin kung mapapaganda ulit nila si Akemi at magsasama muli sa kanyang anak. Lumipas ang 2 taon, at nakita ng detective na si Sayama ang isang naputol na kamay sa isang pinangyarihan ng krimen na may mga bula na bumubuhos dito, na agad na nagpaisip sa kanya kung ang kasong ito ay mangungulekta din ng alikabok tulad ng huli. Nang maglaon, muli niyang piyansahan si Jin mula sa kulungan at sinabihan siyang itigil ang paglalagay ng mga tao sa ospital, at sa labas nakita ni Jin ang lalaking iniligtas niya at agad na humingi sa kanya ng 10,000 yen na parang negosyo lang ito gaya ng dati. Hinayla siya ni Sayama sa isang tabi at sinabihan siyang itigil ang pagpapahirap sa mga tulisan dahil pagod na siyang maglinis ng kalat sa bawat oras. At pagkatapos ang dalawa ay nagbabahagi pa rin ng kakaibang wholesome na vibe ng ama at anak. Samantala, sa isang kalapit na eskinita, tinutunaw ng isang manlalaro ang ilang mahirap na tao sa mga bula gamit ang kanyang kapangyarihan. At habang dumaraan si Hanako at nakikita ang eksena, siya ay nanlamig sa takot. Hinahabol siya ng isa sa mga lalaki, ngunit nagawa niyang malampasan siya. At sinabi ng binata na nanunood sa gwardya na huwag makialam at hayaang natural na mangyari ang sitwasyon, kaya naman nagtataka ang guard kung kailan talaga maaabot ni Jin ang pinal na porma na ipinangako niya. Noon, binigyan nila siya ng suit at ilang gum para ma-trigger ang kanyang Z-cell, ngunit nabigo ang lahat. Kaya naman, sinabihan na lang siya ng binata na tahimik na manood. Doon nila nakita ang asawa ng chairman at si Konoha na gumagawa ng pampublikong voluntaryong gawain. Sa kabilang banda, nakita ni Kuga ang kanyang sarili na napapaligiran ng isang grupo ng mga nerd na lalaki na buong pagmamalaki na ipinamalas ang lahat ng tech at gadget na ginawa nila para sa kanilang tinatawag na hustisya. At nang sa wakas ay nakatakas siya sa kanilang walang katapusang pananalita, nakita niya si Hiyami na naghihintay sa labas. Sa rooftop, sinabi sa kanya ni Hiyami na ang mga kamakailang insidente ay bumababa mula noong kanyang malaking pagsadyop sa panahon ng pag-atake ng arsen. Ngunit nakakaramdam pa rin si Kuga ng kakilakilabot kapag naaalala niya ang mga masasakit na salita ng kanyang kapatid tungkol sa kung paano siya uhaw lamang sa atensyon. Mabilis na sinabihan siya ni Hiyami na huminto sa labis na pag-iisip dahil ginagamit na niya ang high-grade military tech ng pamilya para gawan siya ng aktwal na superhero suit. Bumalik sa kapitbahayan, lumakad si Jin kay Konoha habang ang mga tao sa paligid niya ay nagsimulang purihin siya, na nagsasabing walang mga kontrabida na nagpakita mula noong siya ay dumating, at iniisip niya sa kanyang sarili na kabuses ito ng Jin na naaalala niya. Nang makita siyang nangingibabaw sa pag-ibig, sinabihan siya ng ina ni Konoha na kumilos habang pinangangasiwaan niya ang kawang gawa. At nang sa wakas ay nakatagpo niya siya pagkatapos ng 2 taon, sinabihan siya ni Jin na patuloy na tumulong sa mga tao at umalis. Ngunit nang sabihin niya si Akemi at ang kanyang mga magulang, malamig niyang sinabi sa kanya na itigil na ang pagiging nakakasira ng paningin habang naaalala niya ang payo ng chairman na iwasan ang kanyang mga mahal sa buhay at umalis na parang gigatsyad. Pagbalik sa kanyang apartment, pumasok si Jin upang makahanap ng isang pares ng mga asset sa pasukan at magalang na tinapakan ang mga ito na parang isang alpha male. Sinabihan niya si Hanako na lumabas, ngunit binawi ito pagkatapos niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa taong bula. Kasabay nito, sinabi ni Konoha kay Kuga na natagpuan niya muli si Jin, ngunit hindi siya interesado at ipinaalam sa kanya na ayaw niya itong makita hanggat hindi siya lumalakas. Samantala, si Hanako ay patuloy na nagtatanong kay Jin, ngunit hindi siya pinapansin ng alpha male at sinabihan siyang lumabas pagkatapos niyang kumain. Bigla siyang nakaramdam ng isang manlalaro at tumakbo palabas, at itinoon ng mga gwardya ang lahat ng kanilang mga kamera sa kanya hanggang sa makita nila ang babae na lumabas sa kanyang departamento at tumungo kung saan niya ibinaba ang kanyang bag. Sa sandaling yumuko siya,
nagpakita ang Allipiers ni Bubbleman, at bumagsak siya pagkatapos ng malungkot na pagtatangka na lumaban. Pinalibutan siya ng grupo at iniisip ng lalaki ang lahat ng masasayang bagay na gagawin nila habang sa wakas ay nalaman ng mga gwardya na tumakbo si Jean sa paghabol sa kanila. Pinagmamasdan nila ang kanyang Z-meter habang papalapit siya sa kanila nang may nakakatakot na aura at nag-aalok na iligtas si Hanako sa halagang 10 grand. Tinawag siyang talunan ng alipin ni Bubbleman dahil sa pagiging mukhang pera na bayani. Kaya magalang na tumugon si Jean gamit ang kanyang kamao bago bumalik sa Bubbleman, na ang bula ay natutunaw ang kanyang mga damit. Habang kinukuha ng pangalawang lalaki si Hanako, sinuntok ng one-shot ni Jean ang lalaki at tinanong ang pangalawang lalaki kung lahat sila ay mga manlalaro. Habang papasok si Jean para kunin ang kanyang 10 grand, biglang nagpakita si Bubbleman at sinipa siya ng malakas. Nang makita ni Jean ang kanyang inner Z, isang sniper ay agad na pinawalang malay si Hanako gamit ang kanyang dart. At kahit na binalaan ng lalaki si Bubbleman na huwag mag-transform dahil darating ang sweeper at i-execute siya, na lumalabag sa mga panuntunan, nagbabago pa rin si Bubbleman sa kanyang tunay na anyo. Inilabas ni Jean ang kanyang Z-gum bilang tugon. Habang sinusubukang tumakbo ng kanyang gang bago lumabas ang mga sweeper, si Bubbleman ay sumugod sa pag-aakalang malapit na siyang mapunta sa malinis na pagtatapos at inatake si Jean ng husto upang mapalakas ang kanyang mga sel ng mabilis. Naglunsad siya ng spike diretso sa katawan ni Jean para tunawin siya, ngunit nagawa pa rin ni Jean na pawiin ang kanyang ulo sa paghihirap. Patuloy na bumubuhos ang foam sa katawan ng taong bula, na nagdulot ng kaunting pinsala, at agad nitong pinupuno ang kanyang Z-meter. Sumama ang chairman sa mga gwardya habang nagiging kawili-wili ang mga pangyayari at pinapanood nila si Jean na hinahampas ang higanteng lalaki na nag-albino mode. Ngunit lumampas pa ang metro habang patuloy niya itong pinapahirapan. Habang umabot sa 100% ang metro, tumatawag ang chairman sa sarili, sa pag-aakalang makikita na niya ang huling anyo ng Zetman. Matapos mapuksan ni Jean ang kanyang kalaban, nataranta ang chairman, nakitang masyadong maputi si Jean at ang mga numero ay hindi nagiging pula at hindi pa rin siya nagiging tao, ibig sabihin ay may mga manlalaro pa sa paligid. Biglang tumunog ang alarm nang magsimulang masira ang katawan ni Jean. Kaya, ipinadala ng chairman ang kanyang mga tauhan upang tugisin sila, ngunit ang katakot-takot na Spider Guy ay tumawa, sa pag-aakalang hindi na nila siya mahahanap hanggang sa magpakita ang isang sweeper at inatake siya dahil sa paglabag sa mga patakaran. Pagkatapos noon, tuluyang bumaba ang Z-meter at naging tao muli si Jean. Ngunit bago niya maibalik si Hanako, bahagyang itinusok ng sweeper ang kanyang espada sa kanyang gulugod. Ang reaksyon na ipinakita ni Jean pagkatapos na matusok ng espada ay tila kakaiba upang ganap na ma-intimidate ang sweeper. Kasabay nito, ang live na camera feed na ginagamit ni Miss Togay para subaybayan ang lahat ay biglang sinira ni Hitoni. Ang sweeper ay nagsimulang magtanong kung sino ba talaga ang Jean na lalaking ito dahil hindi siya isang regular na tao or kahit isang tamang manlalaro. Pumasok si Hitoni at sinabi sa kanya na ang lalaki ay tinatawag na Z at nagbabala na kapag hindi niya sinasadyang mapaslang siya, hindi ito basta-basta babaliwalay ng kanilang amo. Nakadagdag lang iyon sa pagkalito ni Jean, na nagudyok sa kanya na tanungin kung sino ang lalaking ito at kung ano ang boss na patuloy niyang pinag-uusapan. Sumagot si Hitoni na matagal na niyang hinihintay na lumaki si Jean at sinabihan siyang itigil na ang paggamit ng salitang player dahil mas gusto niya ang katagang kasamaan. Si Jean, gayunpaman, ay walang pakialam at tinawag pa rin siyang isang manlalaro, pagkatapos ay hinihiling na malaman kung ano ang eksaktong alam niya tungkol sa kanya. Sa sandaling iyon, ang mga tauhan ng direktor ay dumating sa eksena at ang masamang tao ay nawala nang hindi nag-iiwan ng bakas. Sa pag-aalala sa kalagayan ni Jean, nagpa siya ang direktor na pumunta ng mas maaga kaysa sa plano para lang tingnan siya. Sinabi niya kay Jean na ang pagkakita sa ilaw ng sweeper ay sapat na para mataranta ang lahat. Nang tanungin ni Jean kung sino ang lalaking iyon, ipinaliwanag ng direktor na ang pangunahing trabaho ng sweeper ay lipulin ang sinumang manlalaro na dumaan sa regression. Mayroong mahigpit na panuntunan na nangangailangan sa kanila na mamuhay bilang mga tao at tahimik na makihalubilo sa lipunan, at ang sinumang lalabag ay aalisin. Pagkatapos ay binanggit ni Jean na may isa pang tao na kasama ng sweeper, na agad na nagpapabalisa sa direktor at kay Hiyami. Samantala, sa paaralan ni Konoha,
Ang babae ay mukhang kinakabahan habang ang kanyang kaibigan ay mapanuksong nagtatanong kung siya ay nahulog sa isang tao. Nagdahilan si Konoha at tumungo para sa pagsasanay sa paglangoy. Bumalik sa kinaroroonan ni Jin, nagising si Hanako mula sa kanyang pag-idlip at biglang tinamaan ng splitting migraine. Naglakad siya papunta kung saan abala si Jin sa pagluluto at humingi sa kanya ng isang basong tubig para mainom niya ang kanyang gamot. Nang matapos sila sa pagkain, tahimik siyang tumungo sa shower. Saktong oras, nagawa ni Jin na tanggalin ang hidden camera na palihim na nakalagay sa banyo para ma-monitor siya. Ngunit ganap na hindi nauunawaan ni Hanako ang sitwasyon at sa tingin niya ay sinusubukan niyang tingnan siya. Samantala, bumisita si Kugo sa isang kahinahinalang lokasyon kung saan sinabi sa kanya ni Hiyami na ito ay isang lubos na confidential na proyekto na kahit si Saizo ay walang ideya. Pinaalalahanan siya ni Hiyami na panatilihing sikreto ang lahat at huwag hayaang mawala ang anumang bagay sa kanyang ama, pagkatapos ay buong pagmamalaki na ibinunyag ang isang combat suit na tinutukoy niya bilang Alphas, na inspirasyon ng isa mula sa palabas sa telebisyon. Sa una, ang silid ay puno ng kaguluhan, kasama si Kuga, ngunit hindi iyon nagtatagal. Ang pangalawang napagtanto niya na ang suit ay hindi katulad ng orihinal, ganap niyang binaliwala ito at humihingi ng muling disenyo. Iginiit niya na kung tatawagan nila itong Alphas, dapat talaga itong maging katulad ng tunay at sabihin sa kanila na baguhin ang mga kulay, magdagdag ng kapa, at gawin itong tama dahil hindi kayang hawakan ng kanyang panloob na fan ang isang bersyon na nararamdaman ito. Habang pauwi na si Kuga, nagpakita ang misteryosong manlalaro at nagtanong kung siya ay isang Amage. Tinatawag niya ang kanyang sarili na isang tagahanga, ngunit tumangging ibahagi ang kanyang pagkakakilanlan. Nag-aalok ang kakaibang lalaki na tulungan si Kuga na maging isang tunay na bayani at binigyan siya ng pagsubok na may dalawang pagpipilian. Sinabi niya na maaaring magmadali si Kuga upang iligtas ang kanyang kapatid na babae, sinasabing malapit na itong malunod, or sumama sa kanya upang iligtas ang tatlong babae na masasawi kung pipiliin niya ang iba. Ang ideya ng pag-abandona sa kanyang kapatid na babae ay nagpatigil kay Kuga sa takot. At walang ibang salita, dumiretso siya sa pool. Pagdating niya doon, ang tanging nahanap niya ay si Konoha na kalmado na ginagawa ang kanyang nakagawiyang pagsasanay sa paglangoy. Noong araw ding iyon, ang tatlong babae na binanggit ng lalaki ay iniulat na nasawi. Kinagabihan sa isang Evil's Bar, ang kakaibang lalaki ay makikitang nag-aabot ng pera sa guro ni Konoha, na iginiit na gusto lang niyang mamuhay ng normal bilang isang regular na guro. Ibinalita ng isa sa mga manlalaro sa bar kung paano inilalagay sa panganib ang lahat ng mga pagkabigo na bumabalik at pumapaslang ng mga tao. At ang tensyon ay nagbunsod ng away sa pagitan ng dalawa. Ngunit ang isa pang manlalaro ay pumapasok at nagpapalamig ng mga bagay, na nagpapaalala sa lahat na gusto lang nilang lahat na mamuhay ng tahimik at iwasang makisali sa mga tao, na kung ano mismo ang inaasahan ng kanilang amo mula sa kanila. Kinabukasan, habang nanunood ng balita si Kuga at nalaman ang tungkol sa pagpaslang sa tatlong babae, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa parehong nakakatakot na Thunders. Malamig na sinabi sa kanya ng lalaki na nabigo siya sa pagsusulit at idinagdag na magkikita silang muli para sa susunod. Si Kuga ay nagmamadaling lumapit kay Hiyami, umaasang kumilos, ngunit sinabi sa kanya ni Hiyami na sa ngayon, ang magagawa lang nila ay obserbahan ang lalaki dahil wala nang magagawa pa. Nang maglaon sa araw na iyon, gumagala ang ilang manlalaro sa mga lansangan, nangangati na pumaslang ng mga tao para lang sa kilig nito. Nang biglang nagpakita si Hitoni at pinigilan sila sa kanilang mga landas, sinabi niya sa kanila na ang kasamaan ay kailangang makabuo ng tamang paraan upang kontrolin ang mundo at simulan ang paggulo sa kanilang mga ulo sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanila ng mga pangako. Hinihikayat niya silang gawin ang lahat at alisin si Jin, tinitiyak sa kanila na ang sweeper ay hindi makakasagabal sa kanila sa pagkakataong ito. Sa sandaling lumipad sila, ang parehong kakaibang lalaki mula sa dati na nakarinig sa buong pag-uusap ay lumabas at hinarap si Hiyami. Tinatanong niya ang kanyang mga intensyon, nagtatanong kung bakit patuloy niyang itinutulak ang mga manlalaro sa pagpaslang at hindi rin sa pagpaslang. Halos parang pinaglalaroan niya ang magkabilang panig para sa sarili niyang libangan. Kasabay nito, lumabas si Jin para kumuha ng pagkain dahil kahit papaano ay naubos ng bagong freeloader sa kanyang lugar ang buong laman ng refrigerator.
Sumama si Hanako habang napagtanto ni Jin na naiwan niya ang kanyang activation gum sa bahay. Habang naglalakad sila sa isang eskinita, nakita ni Kuga ang isang babae na nakakapit sa kanyang crush, at tahimik na nadurog ang kanyang puso dahil sa nakita. Nang mapansin siya ni Jin at tinanong kung hinahanap siya nito, pinagalitan siya nito at sinabihang huwag na siyang lalapit sa kanya. Ngunit habang siya ay naglalakad palayo, may kung anong naramdaman at mabilis siyang bumalik upang tingnan siya. Ngunit nakita niya ang kanyang sarili na nakaharap sa isang manlalaro na agad na nagtanong kung siya ba ang Z. Nagbanta ang manlalaro na tatapusin ang dalawang high schooler kung hindi pipiliin ni Jin na masawi muna, na nag-iiwan sa kanya na nagyelo sa takot. Sa loob ng ilang segundo, ang manlalaro ay nagsimulang bumalik sa kanyang halimaw na anyo, habang si Jin ay desperadong naaalala na nakalimutan niya ang kanyang activation gum. Bumalik sa makulimlim na pasilidad, sa wakas ay nakita ni Kuga na ang kanyang suit ay nakompleto na. At nang malapit na siyang magdiwang, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kapatid. Ang takot sa boses nito ay agad na nagdulot ng mga alarma sa kanyang ulo. At nang hindi nag-aksaya ng isa pang segundo, tumalon siya sa prototype na suit ng Alpha at dumiretso sa labas upang iligtas siya. Kasabay nito, sinubukan ni Jin na lumaban ng matagal para mawala ang kanyang pagbabagong anyo at hinihiling sa manlalaro na sabihin sa kanya kung nasaan ang kanyang mga kapatid. At ang lalaki ay tumawa lang, sinasabing ang maruming kilabot ay malamang na nasa labas na nagpapahiyaw sa mga high schooler na babae na parang talunan. Nang marinig iyon, napatigil si Jin at inilunsad ang sarili sa labanan. Ngunit pinalipad siya ng kalaban at mabilis niyang napagtanto kung gaano pa rin siya kawalang kapangyarihan. Ang kanyang buong katawan ay sumisigaw at ang kanyang isip ay nasusunog, ngunit isang bagay sa kaloob-looban, ang pagnanais na protektahan ang pumipigil sa kanya na umatras. Ang mga siyentipiko ng Amaji ay nagmamasid sa eksena at napansin ang kanyang Z-meter na gumagapang pataas. Ngunit nang subukan ng isa sa mga gwardya na dalhin sa kanya ang gum, pinigilan sila ng chairman dahil gusto niyang makita kung hanggang saan kaya ni Jin ang kanyang sarili. Samantala, tinutuya ng lobster guy si Jin, nagbabala na kung hindi siya magbabago sa lalong madaling panahon, maaaring masawi ang isa sa mga babae. At sa pangalawang pagkakataon na sinubukan niyang magbigay ng senyales, ang misteryosong umaatake ay bumagsak sa eksena mula sa itaas na parang bomba. Sa ibang lugar, pinaglalaroan ng maruming kapatid ng kalaban ang katawan ni Kunoha bago ihayag ang mukha nitong nilikha ng pamilya nito, na ikinasindak niya. At pagkatapos ay hiniwa niya ang kanyang leeg para lang mapanood ang pagdaloy ng dugo. Bumalik malapit kay Jin, gumagapang ang Red Lobster at sinabing may oras pa para iligtas ang babae. At nang maramdaman ni Jin ang kanyang puso na may layunin, kinuha niya ang isang pamalo mula sa lupa at itinulak ito sa katawan ng kalaban at pagkatapos ay tumalon pabalik gamit ang kanyang pinakamababang kapangyarihan ng Z. Habang nagsisimulang gumaling ang kalaban, lumabas si Hiyami nang wala sa oras at binalaan siya na huwag maliitin kung ano ang kaya ni Jin, ngunit tumanggi ang halimaw na umatras. Habang si Jin ay sumusulong, ang magaspang na kilabot ay patuloy na nanliligalig kay Kunoha na parang mandaragit sa isang palaruan. Samantala, sa apartment ni Jin, iniisip ni Hanako kung gaano ka-miserable ang kanyang buhay noon, kung paano ginawa ng kanyang malupit na ama at ng kanyang nakakainis na Karen na ina na parang impyerno ito. Ngunit kasama si Jin ngayon, napagtanto niya na maaaring nahuli niya ang totoong nararamdaman. Humakbang siya sa shower, umaasang mapupuksa ang kanyang malikot na pag-iisip, at naalala niyang nakalimutan niyang inumin ang kanyang gamot. At sa sandaling iyon, ang mga ketakot-takot na gumagapang ay kumatok sa pinto. Sa ibang lugar, narating ni Jin ang gusali kung saan naramdaman niya ang halimaw at maingat na pumasok sa loob. Masyadong tahimik ang lahat, ngunit nang makita niyang nakatali si Konoha, mabilis niya itong pinalaya. Lumiwanag siya nang makita siya, ngunit nang iyakap siya nito sa kanyang mga bisig para umalis, isang galami ang lumabas mula sa mga anino mula sa kalaban na naghihintay na tambangan siya. Sinubukan ni Jin na lumaban, ngunit itinapon siya ng kalaban na parang isang bola. At sa mismong paglakad niya upang tapusin ang trabaho, ang masamang nilalang at ang kanyang mga sanggol ay nagkapira-piraso ng mga laser beam, at si Justice Man ay nagpakita ng buong kabayanihan habang naghahatid ng kanyang iconic na pananalita. Nang marinig niya ang boses ni Jin, hindi makapaniwala si Kuga na siya talaga iyon.
Mabilis na sinabi sa kanya ni Jin na wala ng oras at kailangan ni Konoha ng agarang tulong. Kaya tinawag ni Kuga ang kanyang koponan para sa isang ambulansya at nagtanong kung maaari siyang magpadala ng 3 pasahero sa kanyang hangar, ngunit sinabi nila na halos hindi ito makapagdala ng 2 babae dahil ito ay ginawa lamang upang magdala ng mga alpha. Tumanggi si Kuga na iwanan si Jin, ngunit sinabi sa kanya ni Hiyami na kailangan niya at binigyan siya ng isang malamig, etikal na pananalita na kapareho ng isang beses na tinanong ng Thunders mula sa kasamaan. Habang siya ay napatigil sa pagpili, narinig ni Kuga si Jin na sinabi sa kanya na kalimutan siya. Pagkatapos makipagbuno sa kanyang pakiramdam ng hustisya, pinaalis ni Kuga ang mga babae at sinabi kay Jin na hindi siya nagbago. Sumagot si Jin na imbes na magsalita, dapat niyang labanan ng iba pang mga halimaw. Dahil doon, lumabas si Kuga at nagpumiglas si Jin sa pagbaba ng hagdan patungo sa kanlungan sa ibaba, kung saan ibinunyag ng mga walang tirahan na alam nila kung gaano siya kahirap lumaban para sa kanila. At ngayon, sa wakas, pagkakataon na nila na protektahan siya. Pagkatapos nito, sinabihan siya ng mga ito na maupo at mag-relax habang ang mga sanggol na lobster ay nagmumula sa manlalaro bago palibutan sila. Hiniling sa kanya ng mga tauhan ni Miss Togay na hayaan silang makialam, ngunit sinabi niya na kailangang ma-awaken si Jin. At bago hatiin ng lobster sa kalahati ang mga tripulante na walang tirahan, pumasok si Justice Man at iniligtas ang araw. Habang sinusumpa ni Jin ang kanyang kalunos-lunos na sarili, binibisita siya ni Hit-Oni at sinabing alam niyang naging Zet si Jin sa huling pagkakataon na nasa bingit siya ng kasawian, ngunit sa kanyang bagong antas ay nangangailangan ng malakas na stimulus. Matapos ipakilala ang kanyang sarili bilang kanyang lihim na tagahanga mula sa kasamaan, ibinaba niya si Jin at inilabas ang isang malaking puting pamalo, na sinasabing ito ay isang stake na ginawa mula sa mga fragment ng Ring of Exposure. Walang pag-aalinlangan, itinulak niya ito diretso sa katawan ni Jin, napasigaw siya habang ang sakit ay nagpapasigaw sa kanya. Ang kanyang katawan ay marahas na nagbabago habang siya ay nag-transform bilang Zetman. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang kanyang aura ay sumasabog palabas habang ang pulang kidlat ay pumutok mula sa kanyang katawan. Natutuwa siyang panoorin si Jin na sa wakas ay na-unlock ang kanyang huling anyo na parang isang katakot-takot na stalker. Ang pagsabog ng enerhiya ay nagpasabog sa paligid at nabalisa ang mga siyentipiko habang ang kanyang Z-meter ay lumampas sa 100%. Habang si Jin ay tuluyang nag-transform sa kanyang pinakahihintay na pulang anyo, naramdaman niyang mabilis na uminit ang kanyang katawan at naging malinaw na ang kanyang mga istatistika ay lumampas sa karaniwang antas ng Z. Samantala, nagawa ni Kuga na hawakan ang kanyang sarili laban sa taong ipis hanggang sa ganap na bumagsak ang manlalaro at sinimulang itulak siya sa isang matigas na sulok. Bumalik kay Jin, nakaharap siya kay Daezu, isa pang player na nagsisimula ng kabahan, iniisip kung ang Z ba talaga ang pulang lalaking nakatayo sa harapan niya. Ang ring ng resonance ni Jin ay nag-activate at nagre-react sa player, na pinipilit si Daezu na kumpletuhin ang kanyang regression. Habang sinisimulan siyang ibagsak ni Jin sa lupa, nagpakita si Hit-Oni at sinabihan si Jin na tapusin ang trabaho, na ipinapaliwanag na nilabag ni Daezu ang mga alituntunin ng kasamaan at ngayon ay isa na siyang outcast na nakakakuha ng kilig sa pangangaso ng mga tao. Idinagdag pa niya na ang taong ito ay may ilang medyo baluktot na mga plano para kay Hanako, na malinaw na tinutulak si Jin sa gilid. Sinubukan ni Daezu na magprotesta, ngunit bago pa siya makapagsalita ng marami, pinabagsak siya ng Z. Ang halimaw ay gumawa ng isang huling ditch na pagtatangka upang makatakas sa pamamagitan ng paglilipat ng kanyang sarili sa kanyang mga supling, ngunit ganap na tinapos ito ni Jin sa pamamagitan ng pagpuksa sa kanya. Pagkatapos ng laban, hiniling ni Jin na malaman kung sino talaga si Hit-Oni, na itinuro kung paano niya ginamit ang isa sa kanyang sarili nang hindi man lang kumukurap. Mahinahon siyang tumugon na hindi siya tulad ng iba sa kanila at sinabing siya ay isang espesyal na uri ng kasamaan. Nang subukan ni Jin na gamitin ang kanyang singsing para pilitin ang pagbabalik sa kanya, nagbabala si Hit-Oni na ang paggawa niyan ay magdadala lamang kay Jin sa malubhang problema. Sinubukan siyang sunggaban ni Jin, ngunit nawala si Hit-Oni bago pa man siya makalapit. Samantala, pabalik sa Evil Bar, nabalitaan ng bartender na nagpakita ang Red Z. Sinabi niya na si Daezu at ang iba pa ay nakagawa na ng sapat na pinsala upang ipagsapalaran ang kanilang buong uri at nagbigay ng utos na dalhin si Hit-Oni.
Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, napansin ni Hiyami at ng Amagi team na nauubusan na ng enerhiya ang suit ni Kuga, at nagpasya sila na oras na para pasiglahin ang kanyang espiritu sa pamamagitan ng pag-update sa kanya tungkol sa kalagayan ng kanyang kapatid. Nag-alinlangan si Kuga sa isang segundo at nauwi sa isang solidong hit, na nagiging sanhi lamang ng pagkawala ng lakas ng Alpha Suit. Ang koponan ay agad na kumonekta sa kanya at ipinaalam sa kanya na si Konoha ay ligtas na inilipat sa ospital. At salamat sa kanyang pagsisikap, nailigtas ang dalawang babae. Ang pagdinig nito ay nagbibigay kay Kuga ng higit na kinakailangang tulong at siya ay nakabangon muli. Dumating ang Z sa eksena at napansin ni Kuga ang singsing sa kanyang kamay, mabilis na nalaman na ang pulang mandirigma na nakatayo sa kanyang harapan ay si Jin. Kahit na ang buong bagay ay medyo surreal pa rin. Sa pakiramdam na na-corner sa hitsura ng Z, ang kalaban ay nagsimulang gumawa ng higit pa sa kanyang mga supling, sinusubukang higaitan ang mga ito at mabuhay. Nagpasya sina Z at Kuga na magsama-sama tulad ng mga nakaraang araw, at ipinaliwanag ni Jin sa kanya na ang mukhang hipon na player na ito ay may kakayahang ilipat ang kanyang sarili sa kanyang mga spawns, ibig sabihin ay kailangan nilang tapusin ang lahat ng ito sa isang pagkakataon. Parang pagpapabagsak sa mga Moon Demon na iyon mula sa Demon Slayer. Nang magsisimula na ang laban, tinanong ng Shrimp Guy si Jin, na nagtatanong kung bakit pinili niyang lumaban kasama ng mga tao gayong malinaw naman na kasama siya sa mga manlalaro. Tinutuya niya siya, tinawag siyang talunan at kasangkapang ginagamit ng mga tao. Ngunit nanindigan si Jin at sinabing hindi pa niya nakikita ang kanyang sarili bilang alipin ng sinuman. At ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para tanggalin ang mga manlalaro sa kanyang sariling malayang kalooban. Habang nagsisimulang uminit ang labanan, lumipat si Jin para hampasin ang kalaban, ngunit biglang nag-freeze sa pwesto na parang nagkulong ang kanyang katawan sa sarili nito. Nagsisimula ang init sa pamamagitan niya, at habang siya ay paralisado, ang kalaban ay nag-spawn ng maraming tama, inatake siya ng paulit-ulit hanggang sa tuluyang lumipat si Jin sa kanyang puting anyo. Samantala, sa ilang kalat na garahe, makikita ang kaparehong matandang lalaki na nakikipag-usap sa isang bata na nagngangalang Ichiro. Pinag-uusapan nila kung paano naninindagan ngayon ang Shrimp Guy laban sa Z at sa lalaking naka-alpha suit. Bumalik sa larangan ng digmaan, sinimulan ng Z na itulak ang kalaban sa isang sulok, at ang dalawa ay nagpalitan ng mainit na usapan sa pagitan ng mga suntok. Si Z at Alpha ay nagsimulang lumaban sa perpektong ritmo, nagsasama-sama ng eksakto tulad ng pinlano at tinatapos ang buong Shrimp Squad. Samantala, patuloy na sinusubaybayan ng Amagi Corporation ang laban, na sinusubaybayan si Jin. Napansin nila na ang kanyang Z-Factor, na patuloy na tumataas, sa wakas ay nagsimulang maging matatag pagkatapos ng pagkatalo ng Shrub player, ngunit nagulat ang lahat ng umakyat sa 200. Samantala, pabalik sa garahe, si Hit-Oni ay nagulat sa matandang lalaki na ang Z ay tila masyadong malambot, na itinuro kung paano siya nagpakita ng pakikiramay kay Daizu at sa iba pa, ngunit ang matandang lalaki ay hindi nababahala, na sinasabi na si Jin ay mayroon pa ring potensyal na maging ang karisma na hinihintay nila. Pagkatapos ay inilipat ni Hit-Oni ang paksa kay Alphas, tinutuya siya bilang isang lalaking nag-cosplay at nagmumungkahi na maraming mga paraan na maaari nilang gamitin ang isang taong tulad nito. Bumalik sa larangan ng digmaan, bumalik si Z sa kanyang anyo ng tao at nagsimulang bumagsak, ngunit nahuli siya ni Kuga sa tamang oras. Ang pinakahihintay na muling pagsasama ay tumama at nagpaluha kay Kuga. Samantala, sa Amagi Corporation, ang tensyon ay tumangging maalis dahil ang Z-Factor ay nabigong bumaba. Pagkatapos ng laban, pinasalamatan ng mga walang tirahan si Kuga sa pagligtas sa kanila. At sa sandaling iyon, si Jin ay nagpapakita ng casual na karga-karga si Hanako na parang isang prinsesa. Tinanong ng grupo ang kanyang pangalan at iniimbitahan siya at ang kanyang kasintahan na sumama sa kanila sa hapunan. Ang marinig ang salitang girlfriend ay naging kamatis ang mukha ni Hanako, habang si Kuga ay nakatayo doon na durog na si Jin ay nakapuntos ng isang babae bago niya ginawa. Pagkatapos noon, dumating ang ilang ahente ng Amagi at hiniling silang tatlo na sumama sa kanila. Bumalik sa Amagi Labs, sa wakas ay isiniwalat ni Miss Togay ang lahat tungkol sa mga manlalaro at ang tunay na pagkakakilanlan ni Jin kay Kuga. Samantala,
Ipinapasuri si Hanako sa ospital, at hindi siya nagustuhan ng doktor na tiyak na hindi isang undercover na ahente sa pagsasabing na hallucinate niya ang lahat at wala ang mga halimaw na sinasabi niya. Sa ibang lugar sa loob ng isang bar, sinabi ni Hitoni sa isang bartender na boss ng kasamaan na ipinagkanulo niya ang magkapatid na bug sa ilalim nila para lang maiwasan ang hidwaan sa Red Zet. Mukhang nadismaya ang bartender na hindi niya nasaksihan ang tunay na potensyal ni Red Zet, ngunit hinahayaan pa rin ni Hitoni na bantayan siya ng kaunti pa. Nang maglaon sa araw na iyon, nakipagpulong ang ama ni Kuga kay Hiyami at sa kanyang amo upang pag-usapan ang paggawa ng alpha suit sa kanilang likuran. Ngunit nagawang kumbensihin ng lalaki ang ama ni Kuga na mapapakinabangan nito ang imahe ng kanyang kumpanya sa hinaharap. Pagkatapos ng pagpupulong, ibinunyag ni Hiyami sa kanyang amo na ang kanyang plano na gamitin ang mga bata na maling akala ni Kuga ay para sa kapakanan ng kumpanya at nakakatakot na ngumiti sa paglubog ng araw. Kinaumagahan, sa wakas ay nagising si Konoha mula sa kanyang koma at kinausap ni Kuga si Jin tungkol sa lahat ng sinabi sa kanya ng kanyang lolo, at kung gaano siya kasabik na labanan ang kasamaan kasama ang kanyang matalik na kaibigan sa kanyang tabi. Pero nilinaw ni Jin na hindi siya interesadong makipagtambol. Ipinakita pa rin sa kanya ang isang drawing ng Red Zet, habang isiniwalat niya na ito ay isang heroic na bersyon ng Diablo upang takutin ang mga manlalaro na dinisenyo ng mga siyentipiko ng kanyang lolo. At dahil nagdisenyo din siya ng mga alpha na ginagawa silang magkapatid, ngunit sinabihan siya ni Jin na itigil ang pagtrato sa lahat ng ito na parang isang laro. Sa kanilang pakikipag-usap, nalaman ni Jin na ang kanyang orihinal na pangalan ay Zetman. At pagkatapos nun, pumunta sila upang makita si Konoha, na curious talaga. Pero bago pa magsabi si Kuga ng sobra, nagkunwaring walang alam si Jin. Sa labas, nakipagtalo sa kanya si Kuga, na nagsasabing may karapatan si Konoha na malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang pamilya. Ngunit sinabi ni Jin na ang kamangmangan ay mas mabuti kaysa sa trauma at nakatanggap ng tawag sa pag-uwi ni Hanako. Habang papunta siya, binibigyan siya ng babala ng chairman na itigil ang pagpapasikat sa mga babae maliban kung gusto niyang maging target sila. Kaya nang yayain siya ni Hanako na umuwi ng magkasama, tinanggihan niya ang kanyang alok at sinabihan siyang bumalik sa kanyang pamilya. Sinabi niya na mas gusto niyang lumayo kaysa harapin ang mga ito. Ngunit nang sabihin ni Jin na napupuot siya sa mga taong nagsasalita ng basura tungkol sa pamilya at nangakong bibisitahin siya sa ibang pagkakataon, natunaw ang kanyang puso sa lugar at sinabi niyang maghihintay siya, na nagpapaalala sa kanya kay Akimi at Konsaki. Ang ngiting iyon ay nagliliwanag sa kanya at habang si Konoha ay tumitingin mula sa likod ng pinto. Sabi niya, masarap magsimula ng pamilya kasama si Hanako kapag tapos na ang kanyang trabaho. Matapos makuha ang kanyang numero, binati siya ni Kuga at ng Amagi Squad na handang umalis. Sa lab, tinanong ni Kuga kung saan ipinanganak si Jin habang nagpapatakbo sila ng serye ng mga pagsubok sa kanya. At mahinahong ipinaliwanag ni Miss Togay na si Jin ay hindi ipinanganak, ngunit siya ay nilikha sa isang lab na wala na. Noon, nag-eksperimento ang Amagi Corporation sa genetic coding para gumawa ng mga bagong anyo ng buhay na ganap na naiiba sa mga regular na tao. At dahil wala silang N-word pass, binaligtad nila ito sa isang Z at ginawang Z ang kanyang pangalan. Sa sandaling iyon, ang chairman ay nasa sabik na makita si Konsaki na aktibo sa chat pagkatapos makatanggap ng mga signal mula kay Jin. Pagkatapos ng matibay na 2 taong pananahimik, sinabi ni Miss Togay kay Kuga na nasisiyahan siyang makita na si Jin ay higit sa 99% na tao noon. Sinabi ng mga siyentipiko kay Miss Togay na ang mga epekto ng singsing ng exposure ay dahan-daang huminahon. At pagkalabas ni Jin, tinanong siya ni Kuga kung ano ang tingin niya sa Zetman. Dahil sa paraan ng kanyang nakikita, ang kanyang kaibigan ay ginagamit na parang kasangkapan. Pero sabi ni Jin hindi siya pinili ng Z-Life at ang Z ang pinili niya. Biglang naaga ng boses ni Konsaki ang spotlight habang nagtatanong kung nandoon ba talaga si Jin. Sinabi sa kanya ni Miss Togay na tanungin ang matanda ng direkta kung ano ang dapat niyang gawin kapag naabot na niya ang kanyang huling anyo. Ang chairman ay patuloy na nagsasalita tungkol sa kung paano kailangan pa nila ng karagdagang impormasyon at na si Hitoni ay maaaring may alam, ngunit si Jin ay masyadong kinilig sa katotohanang si Konsaki ay buhay pa rin. Pagkatapos ay tinanong ni Miss Togay kung naabot ni Jin ang ring ng exposure at ipinahayag na hindi pa rin ito sapat.
Doon ay hinawakan ni Jin si Miss Togay sa kwelyo at hiniling na dalhin siya upang makita siya. Ibinibigay ng chairman ang berdeng ilaw at sumama si Kuga habang papunta sila sa isang pinaghihigpitang lugar. Sa loob ng silid, dumating sila sa isang selyadong silid at binuksan ito ni Miss Togay gamit ang isang lihim na code. Natulala siya sa nakikita ni Jin sa loob. Bago pa siya makahakbang papalapit, pinigilan siya ng chairman, nagbabala na maaari niyang mahawahan ang silid kung saan iniingatan ang napreserbang katawan ni Konsaki. Pagkatapos ay nagpasok si Miss Togay ng isa pang code, na nagpapakita ng isang dystopian robotic platform na may hawak na mga tubo ng ulo ni Konsaki na itinulak dito, halos hindi siya nabubuhay. Dahil dito, hiniling ni Miss Togay kay Jin na tanungin ng personal si Konsaki kung ano ang kailangan niya para maging kumpleto dahil siya lang ang pag-asa ng sangkatauhan laban sa mga manlalaro. At habang tina-type ni Konsaki ang sagot sa chat, pumayag si Jin na tuparin ang kanyang tungkulin bago biglang hinawakan ang ulo ni Konsaki at hinayla palabas ang dalawa dahil ayaw niyang magdusa pa ang matanda. Pagkatapos ay umalis siya na nagsasabing makikipagkita siya kay Hitoni habang sinasabi ng mga siyentipiko ang mga huling salita ni Konsaki kay Jin. Umiiyak si Jin ng manly tears of joy nang makitang nag-aalala ang matanda kung kumakain siya ng maayos. At nang magtanong ang isa sa mga siyentipiko tungkol sa isang pulang bato, biglang naalala ni Kuga ang pendant na laging itinatago ni Konoha at tinawagan niya ang kanyang ina upang tanungin kung saan niya ito maaaring inilagay. Itinatala ng isang maliit na insekto ang kanilang tawag sa buong oras at sa ibang lugar. Ang may-ari ng bug ay ngumingiti habang nag-iipon ng isang clone na hukbo, lahat ay naghanda upang salakayin ang Amaji Mansion. Sa wakas ay isinagawa ni Hiyami ang kanyang plano at ipinadala ang kanyang mga clone minions upang salakayin ang bahay. Sumunod ang isa sa kanila at pumasok sa silid kung saan natutulog si Konoha. Lumapit siya sa closet na inalis ang suit, at ginigising siya habang nagpapanggap na Jin. Mahinahon niyang hiniling sa kanya na ibalik ang pendant, na sinasabing ito ay isang alaala mula sa kanyang lolo. Sa sandaling iyon, nagpapakita ang Amagi Corporation kasama ang tunay na Jin at Kuga. Ang ina ni Kuga ay nagmamadaling batiin sila, ngunit bago pa man maproseso ng sino man ang nangyayari, dalawa sa mga mukhang Jin ang biglang naging White Z, na nagtulak sa tunay na Jin na kainin ang kanyang activation gum. Sinasabi ng mga peke na nilikha sila gamit ang dugo ni Jin, na ikinagulat ng matandang lalaki at ng kanyang kasamahan. Nagsimula ang isang buong labanan, at kapwa nagsagawa ng solid performance sina Kuga at Jin. Ang isa sa mga peke ay gumawa ng hakbang para sa direktor, ngunit ang siyentipiko ay pumasok at kinuha ang tusok diretso sa katawan. Ang peke pagkatapos ay lumingon sa chairman, ngunit bago ang mga bagay-bagay ay hindi makontrol, sumugod si Jin at isinalba siya sa tamang oras. Ang mga pekeng clone ay nagsisimulang matuno tulad ng orihinal na palaging ginagawa mula sa labis na karga, ngunit sa oras na mangyari iyon, nakumpleto na ni Jin ang kanyang pagbabalik at tinatapos ang mga ito. Mabilis na tumakbo si Kuga upang tingnan ang kanyang kapatid habang si Jin ay bumalik sa kanyang anyo ng tao at tumungo upang hanapin ang matanda. Pagdating niya doon, ibinahagi ng natusok na siyentipiko kung paano niya gustong makita si Jin sa kanyang tunay na anyo, at pagkatapos niyang sabihin iyon, huminga siya ng kanyang huling hininga. Samantala, naabot ni Kuga si Konoha at nakita siyang nanginginig. Nagpakita rin si Jin, at sakto namang nakalabas silang tatlo bago sumabog ang buong mansyon. Sa kahilingan ni Jin, sinisikap ni Hanako na ayusin ang mga bagay-bagay sa kanyang mga magulang, ngunit ito ay naging isang ganap na basura dahil ang lahat ng tila mahalaga sa kanila ay kung paano maaaring sirain ng kanyang mga aksyon ang kanilang perpektong pampublikong imahe. Habang papaalis siya, casual na sinabihan ng kanyang ama ang kanyang ina na palayain siya, tila masyadong kumpiyansa na babalik siya sa wakas. Sa ospital, ibinalita ng isang chairman kung paano hindi lamang nila naiwala ang pulang bato kay Hitoni, kundi pati na rin si Dr. Sugita, na literal na nagbigay ng kanyang buhay upang protektahan siya. Nag-aalok si Jin ng kanyang pakikiramay at pagkatapos ay nagtanong sa koponan kung paano niya nalaman ang tungkol sa bato sa unang lugar. Ang matanda, gayunpaman, ay tila mas stress tungkol sa kung saan si Hitoni ay kumukuha ng mga pondo upang gumawa ng Z-clone. Ibinagsak ni Kuga ang kanyang kamao sa sahig at ipinahayag na ang pambobomba sa kanilang bahay ay karaniwang isang deklarasyon ng digmaan. Inaangkin niya na tatayo na si Alphas sa tabi ni Jin at lalaban sa kanya.
Sa sandaling iyon, nakatanggap si Jin ng mensahe mula kay Hanako na nagtatanong kung maaari niya itong makita. Samantala, pabalik sa base ng Alphas, nakaupo si Konoha na natatakot at nalilito, sinusubukang malaman kung bakit walang nagsasabi sa kanya ng anuman or kung bakit mahalaga ang pendant. Naalala niya ang nakakatakot na mukha ng kanyang lolo at inamin niya kung gaano siya kinabigla ng matandang lalaki. Habang papalabas upang salubungin si Hanako, tumakbo si Jin sa bartender, na tinawag siyang Zet, na agad na naglagay kay Jin sa mataas na alerto. Binaliwala ito ng lalaki at sinabing gusto lang niyang makipag-usap. Tinanong ni Jin kung isa siya sa mga kampa ni Hit-Oni, ngunit tinawanan ito ng bartender at sinabi sa kanya na nasa likod niya ang lahat dahil siya talaga ang tatay ng kasamaan. Sinasabi ng tinaguriang tatay na siya ang gumawa ng mga pangil ng kasamaan patungo sa sangkatauhan at kahit na ang kanyang braso ay bahagyang naging isang kitakot-takot na parang lobo na paa, na nagtulak kay Jin na abutin ang kanyang activation gum. Ngunit bago pa man siya makakagat, nagpakita ang sweeper mula sa likuran at sinundot si Jin sa likod gamit ang kanyang talem. Ang Panginoon ng Kasamaan ay mahinahong humihingi ng paumanhin para sa buong gulo ng pambobomba, na sinasabing si Hit-Oni ay naging rogue at kumikilos ng mag-isa. Tinatawag niya ang lalaki na isang ganap na istorbo sa kapwa-tao at kasamaan, na hinihila ang lahat sa kaguluhan para sa kanyang sariling baluktot na harapan. Pagkatapos, nang wala sa oras, sinabi ng Bokal na ang kasamaan ay talagang isang mapayapang grupo, nagpapasalamat sa sangkatauhan sa pagsilang sa kanila, at na sila ay naghahanap ng paraan upang mamuhay ng magkatabi mula noon. Ngunit sa pagiging sanhi ng lahat ng kaguluhang ito ni Hit-Oni, kahit ang kasamaan ay hindi na siya kayang hawakan kaya naman gusto ng amo ang tulong ni Jin. At dahil si Jin ay walang mas mahusay na mga pagpipilian, siya ay sumasang-ayon, sinabing si Hit-Oni ay abala rin sa kanya. Bumalik sa Alphas Secret Base, abala si Kuga sa pagpapa-upgrade ng kanyang naka-nerf na costume at humihiling pa ng isang flying feature na may dagdag. Kahit na, ang koponan ay tumulak pabalik, na nagsasabi na maaaring medyo masakit ito sa ulo. Sa sandaling iyon, may pumasok, sumisigaw na tumakas ang kapatid ni Kuga sa isang lugar. Samantala, binalikan ni Jin si Hanako, para lang tumama sa mukha niya ang unan bago siya biglang niyakap. Hindi ito pinansin ni Jin at nangakong paprotektahan siya kahit anong mangyari. Kasabay nito, nakatanggap si Kuga ng tawag mula sa matandang lalaki na nagsasabing alam niya kung nasaan si Konoha. Nababagay at nakabot na parang hari, naghahanda si Kuga sa lab para iligtas si Konoha at sinabihan ang team na tiyaking alam ng kanyang ina na mahal niya siya kung sakaling maging mali ang mga bagay-bagay. Binalaan siya ni Hiyami na ito ay malinaw na isang bitag, ngunit sinabi ni Kuga na wala siyang pakialam. Samantala, pagkatapos gumugol ng ilang mainit na malikot na oras kasama si Hanako, binuksan ni Jin ang tungkol sa kanyang pangarap na magkaroon ng pamilya kasama niya balang araw. Ngunit sa kalagitnaan ng sandaling iyon, sumabad si Kuga at sinabi sa kanya na pupunta siya sa meetup point para harapin si Jiro. Sa kanyang mirrored squad na sinusubaybayan ang kanyang lokasyon, si Kuga ay sumakay sa kotse kasama ang isang matandang lalaki at nagtanong kung ito ay isa lamang sa kanyang mga baluktot na pagsubok. Ngunit bago siya makakuha ng isang tunay na sagot, ang matandang lalaki ay nag-spray sa kanya ng ilang spray. Nawalan ng signal ang koponan ng Manako at nakipag-ugnayan sila kay Hiyami pabalik sa base para malaman kung ano ang nangyayari. Ngunit ang lalaki ay gumaganap na walang alam kahit siya yung lihim na nagtanim ng virus. Kasabay nito, naghahanda si Jin na umalis at nangako kay Konoha na kapag natapos na ang lahat ng ito, sasabihin niya sa kanya ang lahat. Nang maglaon, nagising si Kuga sa ilang hindi pamilyar na silid ng hotel at narinig ang boses ni Jiro sa pamamagitan ng isang earpiece, na nagsasabi sa kanya na magsisimula na ang kanyang susunod na pagsubok, na iniwan siyang mag-isa na walang dalang baril. Nagalit si Kuga at hiniling na makita ang kanyang kapatid na babae, ngunit tumawa lang si Jiro, sinabing hindi siya nagkaroon nito at napakadaling linlanggan ng isang tulad niya. Gayunpaman, pinaglalaroan niya ang kanyang isip at nag-iiwan ng kaunting pagdududa, na pinaniniwalaan ni Kuga na maaaring narito pa rin si Konoha, pagkatapos ay binuksan ang pinto sa unang pagsubok. Pagkatapos makalusot sa mga pasilyo tulad ni Tom Cruise, binuksan ni Kuga ang isang pinto at nakita ang isang silid na puno ng mga babae na may talagang magarbong party.
Mabilis niyang itinago ang kanyang baril habang ang mga babae ay bumubulusok tungkol sa kanilang paboritong idolo, at ipinaliwanag ni Jiro na ang unang pagsubok ay tungkol sa kung pipiliin niya ang kanyang kapatid na babae or ang daang potensyal na kasintahan sa harap niya, bahagyang nagbabala na ang mga bagay ay hindi natapos ng maayos sa huling pagkakataon na pinili niya ang pamilya. Habang nagpapanik si Kuga, humingi sa kanya ng autograph ang isang babae para ibenta ito kay Boss Toyo, ngunit nagdahilan siya na magbanyo para mag-isip at iniisip kung nandito nga ba si Konoha. Sa kanyang pagbabalik, may sinabi ang isa pang babae, nakaramdam siya ng kaba, at pilit siyang hinihila patungo sa isang lihim na pinto na nakita niya, na nagiging sanhi ng pagbukas ng pader sa ballroom at pagpapakita ng isang love hotel room. Nag-aalangan si Kuga na sundan siya, ngunit kapag binanggit din ng isa sa kanyang mga tagahanga na babae ang silid, naisip niya na ang halatang landas ay maaaring isang bitag. Kaya, tulad ng gagawin ni Jin, nagpasya siyang gamitin ang nakatagong exit para iligtas ang lahat ng sabay-sabay. Bilang isang tunay na kaalyado ng hustisya, sinabihan ni Kuga ang babae na tumakbo sa labas at tumawag ng pulis habang siya ay bumalik upang tulungan ang iba pang mga babae na makatakas. Ngunit sa pagbabalik niya, kinaladkad siya ng isa sa kanila sa isang silid bago bumagsak ang isang higanteng bloke ng cinder mula sa itaas at tumalsik sa kanya ang madaming red sauce. Ang kakilakilabot na tanawin ay nagpasindak sa buong grupo, at ang babaeng tagahanga ay sinampal sa mukha si Kuga habang sinisisi siya sa pagtataksil sa kanila. Pero tinawag siya ng pink-haired girl na mag-isip ng mabuti at sinabing naniniwala pa rin siya kay Kuga kahit anong mangyari. Maya-maya, bumukas ang nakalak na pinto at ang mga babae ay sumisigaw na parang isang kawan ng mga zombie. Ngunit ang babaeng may kulay rosas na buhok ay naiwan at sa halip ay lumabas sa kabilang labasan. Samantala, natigilan si Kuga at ang iba pa sa kanyang mga truck nang magpakita ang isang higanteng mecha sa harap nila, at nag-aalok sa kanya si Jiro ng dalawang pagpipilian. Maaaring sumakay siya ng elevator at iwanan ang mga babae or talunin ang hammerman at iligtas ang bawat isa sa kanila na parang isang bayani. Walang pag-aalinlangan, ginawa ni Kuga ang halatang pagpili, inilabas ang kanyang sandata, at piniling ipaglaban ang hustisya. Nang makita ang predictable na lalaki na mahulog sa kanyang bitag, binigay ni Jiro kay Hitoni ang berdeng ilaw upang simulan ang kanyang plano. Bumalik sa lugar ni Akimi, sinabi sa kanya ni Konoha na wala na siyang tiwala sa sinuman dahil tila walang gustong sabihin sa kanya ang buong katotohanan. Ngunit malumanay na tiniyak ni Akimi sa kanya na kahit anong mangyari, lagi niyang maaasahan si Jin. Sa sandaling iyon, ang bawat screen sa buong lungsod ay kumikislap na itim habang si Hitoni ay nagpapakita at nag-uutos sa atensyon ng mundo. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang miyembro ng kasamaan, at sinabihan ang lahat ng mga manlalarong nanunood na bumalik at eksaktong ipahayag kung ano ang kanilang paninindigan. Biglang, ang mga manlalaro ay nagsimulang magbunyag ng kanilang mga sarili sa publiko at ang kaguluhan ay sumabog habang ang gulo ay kumawala sa lungsod. Sinubukan ni Akimi na palitan ang channel habang si Konoha ay nakakunot-noo sa takot. Tinawag siya ni Jin at tinanong kung nakita na niya ang broadcast at kung kasama niya si Konoha. Sinabi niya sa kanya na panatilihing ligtas ang babae kung siya ay magpakita at aalis ng walang pagkaantala. Samantala, pinapanood ni Jiro si Kuga na nagpupumilit na iligtas ang isang maliit na bilang ng mga babae habang ang mga halimaw ay ginugulo ang lungsod, at nilinaw ni Hitoni na ang kanyang plano ay tungkol sa paghihiganti sa mga sakam na tao na lumikha sa kanila para kumita. Bumalik sa hotel, sinabi ni Jiro kay Kuga na nasa midlife crisis na hinding-hindi niya ililigtas ang sinuman dahil ang kanyang pangarap na hustisya ay may isang malaking nakakasawi na depekto. Habang si Hitoni ay nagbubunyag ng mga lihim tungkol sa mga manlalaro sa mga tao, ngumunguya si Jin sa kanyang regression gum at nagmamadaling lumapit upang iligtas ang karamihan. Narating niya ang eksena at mabilis na binababa ang mga manlalaro ng regress, na hinihiling na umalis kaagad ang lahat. Samantala, may pumasok sa lugar kung nasaan si Hanako at tahimik na dinala siya ng bihag. Bumalik sa lungsod, ibinabato ni Hitoni ang lahat ng sisi sa Amagi, na sinasabing sila ang lumikha ng mga manlalaro at naging sanhi ng buong gulo. Sa kabilang banda, si Kuga ay halos hindi na namamahala upang manatili sa paglaban, kahit na tila siya ay nasisiyahan sa paglaban sa halimaw ng makina at sa lalong madaling panahon na pagtanto na ito ay talagang isang manlalaro.
Matapos itong tapusin, ang anak ni Hitoni ay nagsimulang manginig at sinabi ng matanda kay Kuga na siya ay nabigo sa pagsusulit. Nakiusap si Kuga sa kanya na palayain ang mga babae at nang pumayag si Hitoni, sinabi ni Kuga sa lahat na tumakbo para dito. Samantalang karamihan sa kanila ngayon ay tumitingin kay Kuga na parang siya ang kontrabida. Ang parehong babae na minsan ay tinawag siyang assassin ay nagsimulang makita siya bilang isang bayani. Nang malapit na silang umalis, biglang naglunsad ang mga laser mula sa lahat ng panig at lahat ay malupit na pinaslang, na nag-iwan kay Kuga sa gulat. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga babae na may crush sa kanya ay nagpakita mula sa likuran at malumanay na humiling sa kanya na sumama sa kanya. Kahit na masasabi ni Kuga na maaaring isang bitag ito, pinili pa rin niyang sundan siya. Samantala, pabalik sa lungsod, pagkatapos harapin ang mga manlalaro, bumalik si Jean sa kanyang anyo ng tao doon mismo sa bukas, na agad na ikinagulat ng lahat. Sa halip na makita siya bilang kanilang tagapagligtas, ang lahat ng mga tao ay nagsisimulang magpanik na parang isa lang siyang halimaw. Upang pakalmeyan ang mga bagay-bagay, pumasok ang opisyal na si Sayama at dinala ang ating bida sa kustodiya. Sa panunood ng balita, nagkomento si Akimi na hindi niya kailanman nagustuhan ang mga amagi, bagaman inamin niya na tila exception si Konoha. Ibinahagi ni Akimi kung paano nag-alok ang mga amagi ng malaking halaga ng pera para ayusin ang kanilang imahe, ngunit tinanggihan niya ang lahat ng ito nang walang pagdadalawang isip. Samantala, bumalik ang kwento kay Kuga, na sinundan si Jiro at agad na inilabas ang kanyang baril, para lamang sa babaeng nagdala sa kanya doon upang agawin ito at pilitin siyang lumakad patungo kay Jiro habang tinutukan ng baril. Sa wakas ay ipinakilala ng matanda ang kanyang sarili bilang Nick Atojiro at pinangalanan ang bata na kasama niya bilang Ichiro. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kuga kung paano siya ganap na nabigo sa pagsusulit dahil sa kanyang magulo na pagtingin sa hustisya. Itinuro ni Jiro kung paano ginagamit ni Kuga ang katarungan bilang isang dahilan upang matugunan ang kanyang pananabik para sa labanan at upang gumanap na bayani, na inilalantad kung paano siya malinaw na nagkaroon ng oras ng kanyang buhay na nakikipaglaban sa halimaw ng makina sa halip na mag-alala tungkol sa mga babae. Pagkatapos, may nangyaring mali sa matandang lalaki at mabilis na sumugod ang kanyang anak para bigyan siya ng gamot. Inihayag ng bata na siya ay talagang isang bug player at parehong sinisisi ng ama at anak ang ama ni Kuga sa lahat. Ipinaliwanag ng matanda kung paanong wala siyang pagpipilian kundi gawin ang lahat ng ito para lamang buhayin ang kanyang anak. Inamin niya na nilikha niya ang mga manlalaro sa ilalim ng utos ni Saizo. Ngunit sa sandaling nagsimulang magkaroon ng kamalayan ang mga halimaw na iyon, sinubukan niyang bigyan ng babala ang publiko tungkol sa panganib. Iyon ay kapag ang ama ni Kuga ay tinatakan siya at ang kanyang anak na buhay sa loob ng gusali sa ilalim ng lupa. Nakulong sa labat desperado, pinagsama niya ang kanyang halos sawi na anak sa isang manlalaro gamit ang tech na magagamit. Mula noon, ang tanging hangad niya ay makaganti sa mga pinagdaanan nila. Inamin niya na si Hitoni ang nakahanap sa kanila sa ibang pagkakataon at kung paano sila tinutulungan ng mga manlalaro mula noon, nag-aalok ng isang shot sa paghihiganti sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa sinumang handang pabagsakin ang amagi. Hiniling niya kay Kuga na tapusin ang kanyang ama gamit ang kanyang sariling mga kamay, at kapag tinanong ni Kuga kung ano ang magandang may dudulot nito, nilinaw ng lalaki na ang paghihiganti lang ang gusto niya. Sa sandaling iyon, pumasok si Hiyami at ang babae ay naglagay ng baril sa kanyang sariling ulo, na kinokontrol ng anak ni Jiro, na nagbabanta na tatapusin ang sarili kung gumawa ng anumang padalos-dalos si Kuga. Nalaman ni Kuga na may sariling agenda si Hiyami at gusto niyang kontrolin ang grupong amagi na nagtatrabaho kasama si Jiro. Samantala, ang ama ni Kuga ay nagsimula ng isang panayam sa live na telebisyon, nagsasabi ng mga kasinungalingan tungkol sa mga manlalaro at kumikilos na parang wala sa mga ito ang totoo. Ngunit ang kanyang sariling kanang kamay, si Gabi, ay lumalabas na pumanig kay Hiyami at inilantad ang katotohanan tungkol sa mga manlalaro sa publiko. Matapos ihulog ang impormasyon, kinontrol si Gabi ng anak ni Jiro at tinapos ang sarili niyang buhay para manatili ang katotohanan. Gayunpaman, wala sa mga ito ang nagpagalaw sa ama ni Kuga, na malamig na itinatakwil si Gabi bilang isa lamang baliw. Pagkatapos ay plano ni Jiro na gumamit ng isang bug upang kontrolin din si Kuga. Ngunit pinigilan siya ni Hiyami, na sinasabing si Kuga ay mag-isa dahil iyon ang ginagawa ng bayani.
Iyon ay kapag nag-snap si Kuga Snaps, kinuha kanyang baril, binago ito sa blade mode, at inatake si Hiyami bago itinutok ang baril kay Jiro at sa kanyang anak na pinaputukan. Habang naghihingalo si Hiyami, bumulong-bulong siya na ang isang puppet ay dapat manatili sa isa, ngunit ibinaba siya ni Kuga habang nanginginig ang lahat. Pagkatapos ay binuhat niya ang babae at dinala pabalik sa ibabaw ng huminto ang emoji van sa tamang oras. Samantala, nagpapakita ang White Z sa lugar kung nasaan ang presidente at si Hit-Oni. Ngunit bago mangyari ang anumang bagay, dumiretso si Hit-Oni sa kanya at itinulak ang kanyang kamay sa katawan ng lalaki, sinabi sa kanya na kung wala ang pulang bato, isa na lang siyang walang silbing kabiguan. Sa labas, isinusuot ni Kuga ang kanyang na-update na alpha suit, at kapag naabot na ng chubby na nerd ang kanyang limitasyon, naramdaman niya kaagad ang pagtaas ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos humingi ng tawad sa kanyang tagahanga na babae, lumipad siya sa tuktok habang si Konoha ay umalis din sa lugar ni Akimi upang ayusin ang mga bagay minsan at para sa lahat. Samantala, nilalabanan ni Jin ang sakit at nagbigay ng nakakasawi na titig. Ngunit natutuwa si Hit-Oni na makita ang mga mata ng isang halimaw at pagkatapos ay may hinugot mula sa katawan ni Jin, na naging dahilan upang gumuho ang pagbabagong anyo ni Jin habang siya ay walang magawang bumagsak sa lupa. Itinaas niya ang dugong red steak na hinugot niya mula kay Jin at tinapakan ang kanyang katawan ng tao, tinutuya si Kansaki sa pag-iwan ng ganoong bagay noong gusto niyang palakihin siya bilang tao. Nakakaasar yun kay Jin, pero kahit galit na galit, hindi niya masaktan si Hit-Oni. Habang naghahanda ang kilabot na tusukin si Jin gamit ang pulang istaka, si Alphys ay pumapasok na parang bayani at halos hindi na nakaligtaan ang kanyang target para tapusin ang mastermind. Habang nadismaya si Hit-Oni na ang buong plano ni Jiro ay nabalewala, nakita ng buong mundo at ng kanyang ina si Kuga na pumanig kay Jin. Sinabi ni Jin kay Kuga na kunin ang estado dahil ito ang pulang bato sa ibang anyo. Biglang inutusan siya ng ama ni Kuga na tapusin ang demonyo sa kanyang mga bisig. Binaliktad ni Kuga ang kaganapan sa pamamagitan ng pagtutok ng kanyang baril sa sarili niyang malupit na ama. Kahit na sinusubukan ni Jin na kausapin siya, ipinahayag ni Kuga na kailangan niyang alisin muna ang ugat nito para matigil ang lahat ng kabaliwan na ito. Galit na galit, inutusan ng kanyang ama ang mga tropa na tapusin si Alphys at ang kanyang suit ay nagbabala habang tinutukan siya ng SWAT team ng kanilang mga baril. Masiglang ibinunyag ng kanyang ama na si Hiyami ay gumawa ng 12-dosenang mga clone sa kanya kaya siya ay disposable trash, at maaari siyang masawi kasama ang kanyang walang silbing superhero suit. Umatake si Kuga sa sandaling insultuhan ng kanyang ama ang Alphys at hinayla ang gatilyo, ngunit sa kawalan, kinuha ng kanyang ina ang unang pagpaputok bago niya pinaputukan ang kanyang ama sa pangalawang pagkakataon. Nakatitig si Jin sa hindi makapaniwala, ngunit si Kuga ay nagngangalit at sinabi kay Hit-Oni na siya ang susunod na pababagsakin para sa pagsira ng sangkatauhan. Ngunit tinawag siya ni Hit-Oni na isang ipokrito dahil ang sangkatauhan ang nagdala nito sa sarili nito at pagkatapos ay nagutos ng higit pang mga manlalaro na magbago, na nagpapahayag na oras na ng manlalaro upang patakbuhin ang laro. Pagkatapos ng isang higanteng pagsabog sa gusali, dumating si Konoha sa eksena at nakiusap kay Detective Sayama na papasukin siya dahil gusto niyang makita ang kanyang pamilya. Pinapanood ni Kuga ang mga manlalaro habang unti-unting lumalapit at umalis upang labanan sila, habang si Jin ay halos walang lakas na gumalaw. Kaya, hinagisan siya ni Hit-Oni ng buto at ngumisi. Sinusubukan ni White Alphys ang kanyang makakaya upang iligtas ang mga sibilyan, ngunit patuloy na nakakakuha ng mas maraming pinsala kaysa sa kanyang suit. Natuklasan ng isang siyentipiko na ang limiter ng kanyang suit ay mag-on mula sa malubhang pinsala na natatanggap niya, at ito ay magiging laro para sa kanya. Ngunit hinihiling ng babae na malaman kung bakit sila nag-aalala tungkol sa suit habang si Kuga ay nagkakaroon ng mental breakdown matapos paputukan ang kanyang mga magulang gamit ang kanyang sariling mga kamay. Habang patuloy na inihahagis ng manlalaro si Kuga gamit ang kanyang mga bomba, nagpapakita si Konoha sa pinakamasamang oras. Si Jin ay sumisigaw sa kanya na manatili sa likod at patuloy na nangungulila sa kanya, sinasabing mawawala sa kanya ang lahat ng mahal niya dahil mahina siyang talunan maliban kung yakapin niya ang kanyang huling anyo. Patuloy niyang pinipilit si Jin na gamitin ang stake at maging si Zetman, ang kaaway ng sangkatauhan.
Natigilan sa pagkabigla si Kuga matapos marinig si Zetman bilang isang kaaway ng sangkatauhan, at patuloy na sinusubukan ni Hitoni na i-brainwash si Jin sa pamamagitan ng paggiit na likas na masasama ang mga tao at hindi kailanman ituturing na pantay-pantay ang mga manlalaro. Kaya, ang tanging solusyon ay para kay Jin na ibahin ang anyo at tapusin ang kanilang hindi matiis na pag-iral. Binabalaan ni Kuga ang kanyang matalik na kaibigan na huwag gamitin ang state dahil ang basura ay malamang na pinakialaman ng pulang bato at sinusubukang pigilan siya habang tinatakasan ang mga manlalaro, ngunit itinulak siya ni Hitoni sa gilid habang hinihila ng isa sa kanyang alipin si Hanako sa eksena at sinabi sa kanya na mapapanood niya si Jin na masawi. Si Hitoni ay tinutuya si Jin at tinanong kung talagang iniisip niya na mailigtas niya ang kanyang mahalagang bihag at ang mga tao nang hindi nagbabago, at hinawakan ni Jin ang stake habang nanunumpa na papawiin niya ang bawat huling manlalaro na naglalaro mismo sa plano ni Hitoni. Bago ipasok ang stake sa kanyang sarili, sinabihan niya si Kuga na tapusin siya kung mawawalan siya ng kontrol. Pagkatapos ay tinusok niya ang kanyang sarili at agad na nag-react ang kanyang katawan, na nagiging white Z at nagpakawala ng shockwave na kumakalat sa buong lungsod habang naabot niya ang kanyang tunay na anyo. Ngumisi siya sa kasiyahan at itinaas ni Kuga ang kanyang baril sa kanyang matalik na kaibigan. Ngunit sinabi ni Jin na mas mabuti ang kanyang pakiramdam kaysa dati at bumaling kay Hanako. Biglang pumutok ang singsing sa kanyang daliri ng nakakasilaw na liwanag na nagbibigay sa mga reporter, kasama na si Hanako, ng ilang malubhang sakit ng ulo. Iyon ay kapag si Hitoni sa wakas ay nagpahayag ng kanyang tunay na plano at idineklara na ang mga manlalaro ay tunay na malaya. Bumalik siya sa kanyang tunay na anyo, ngunit si Jin ay nakatayo doon na nakatulala nang makitang sumisigaw si Hanako para humingi ng tulong bago siya magsimulang magbago. Ipinaliwanag ni Hitoni na ang ring at ang panghuling anyo ni Jin ay nagpipilit sa lahat ng manlalaro sa malapit na bumalik ng permanente ng walang paraan upang maging tao muli. Habang pinapaslang ni Hitoni ang huling natitirang mga tao at nakikipag-away kay Kuga, nagpanik si Hanako at biglang nagiging buhangin ang bawat taong mahahawakan niya gamit ang kanyang mga galame. Pagkatapos ay sinubukan ng mastermind na ganap na sirain si Jin, na sinasabi na si Hanako ay patuloy na papaslang maliban na lang kung siya mismo ang magpapabagsak sa kanya at wala nang sino mang magliligtas. Ang makita ang pag-ibig ng kanyang buhay na nagdurusa ay nakakalungkot habang ang kanyang huling bahagi ng sangkatauhan ay nananatili, at marinig ang kanyang pag-iyak para sa kanya na iligtas ang kanyang mga luha. Si Jin ay bukod sa loob, ngunit ipinaalala sa kanya ni Hitoni na hindi na siya babalik kapag ang isang manlalaro ay naibalik na. At para lang masira pa siya, ibinunyag ng mastermind na pinlano niya ang kanilang pagkikita sa simula pa lang. Sinabi niya na ginamit niya si Hanako upang turuan siya tungkol sa sangkatauhan at na ang kanyang pag-ibig sa kanya at pangangarap ng isang pamilya ay isang malaki, magandang kasinungalingan, at sinubukan ni Konsaki na turuan siya na ang puso ng tao ay madaling paglaruan. Ngunit ayaw itong tanggapin ni Jin dahil naaalala niya ang totoong aral na itinuro sa kanya ni Konsaki at Akimi. Tumalon siya sa puting lalaki, ngunit hinampas siya ni Hitoni pabalik sa lupa. At sa tabi niya, isa pang tao ang naging buhangin mula sa pagkakahawak ni Hanako. Kinukot siya ni Hitoni si Jin, sinasabing kung ang trabaho niya ay iligtas ang mga tao, talagang talunan ito at marahil ay dapat na siyang hayaan. Naasar siya ng husto, kaya pumihit si Jin sa likod ni Hitoni at pinabagsak siya gamit ang kanyang kamao. Samantala, ang koponan ni Kuga ay nagdidiin dahil wala pa rin ang signal mula sa kanyang suit. Nang biglang, nakatanggap sila ng transmission mula sa Amaji Labs na nagtatanong tungkol sa sitwasyon dahil papunta na si Chairman Mistogay. Nakalimutan na ni Jin si Hitoni habang pinapanood niya si Kuga na diretsyong lumipad patungo kay Hanako at hinihiwa ito na parang cake gamit ang talim ng hustisya. Ang panonood sa kanyang kasintahan na pumunta sa anino ay nadudurog sa kaisipan si Jin habang si Hitoni ay pumuslit at natutuwa sa kanyang sakit na sigaw na umaalingaw sa buong gusali. Ang mastermind ay nakamasid sa malayo habang si Jin ay lumalapit sa kanya at tinatawag ang kanyang pangalan kahit na alam niyang matagal na itong wala. Sinusubukan ni Hitoy na sirain siya habang siya ay mahina, ngunit pinaputukan ni Kuga ang mapanlinlang na mastermind. Gayunpaman, wala sa mga shot ang tumama, at nabigla siya ni Hitoni, na nagsasabi na talagang nagpapasalamat siya sa kanya.
Hindi pinapansin ang nagsisinungaling na mastermind, sinubukan ni Kuga na tapusin siya gamit ang talim ng hustisya, ngunit nabigo ng husto. Sinasabi ni Hitoni na hindi pa naging ganito kadilim ang mukha ni Jin. At lahat ng ito ay dahil ginawa ni Kuga ang hinding-hindi niya magagawa at pinutol si Hanako. Dinasmaya si Konoha na tinapos ng kanyang kapatid ang isang inosenteng buhay. Dahil doon, pinasalamatan siya ni Hitoni ng isang energy blast na hindi pinapagana ang lahat ng kanyang mga function ng suit. Sa kanyang mga huling sandali, tiniyak ng ina ni Kuga kay Konoha na wala siyang ginawang mali. Nang makitang na-off ang limiter ni Kuga sa kalagitnaan, nataranta ang Nerd Squad habang sinisigawan siya ni Konoha na tumakbo bago mawala ang nag-iisang pamilyang natitira sa kanya. Tumawa si Hitoni bago subukang tapusin siya, at nakikiusap si Konoha sa kanya na kalimutan ang kanyang hustisya. Itinayo ni Jin ang sarili sa tamang oras at hinawakan ang espada ni Alphas at napangiti si Hitoni, iniisip na malapit na niyang tapusin ang lalaki na pumaslang kay Hanako. Ngunit hinayla ni Jin ang isang Uno reverse at hinampas sa halip si Hitoni. Kahit na nakasabit ang Justice Blade sa kanyang katawan, natatawa ang baliw habang pinagmamasdan ang walang katumbas na ekspresyon ni Jin. Hinugot ni Jin ang espada at itinulak ang baliw sa gilid bago muling hinampas ang kanyang kamao sa kanyang puso. Si Hitoni ay nakangiti pa rin at sinabing masaya siyang masawi ngayong tapos na ang kanyang trabaho. Nakatakas siya sa pamamagitan ng pagbagsak ng bubong kay Konoha, na pinilit sina Kuga at Jin na iligtas siya. Matapos maalis ang alikabok, malamig na tinitigan ni Jin si Kuga, na humihingal na parang asong nagugutom, at napansin ng kanyang team na ang kanyang katawan ay lampas na sa limitasyon nito. Tinanong ni Jin kung ililigtas ba niya ang sinuman basta't tao, at pinaninindigan ni Kuga ang kanyang desisyon, na nagsasabing ang pagpaslang kay Hanako ang tanging paraan upang mailigtas ang iba. Nagtalo si Jin na maaaring may paraan din para iligtas siya, ngunit sumisigaw si Kuga na ang mga tunay na bayani ay gumagawa ng masakit na mga tawag dahil ang mga bagay ay hindi palaging gumagana tulad ng insidente ng sunog. Sumusumpa si Jin na ililigtas niya ang lahat, ngunit inalis ni Kuga ang kanyang maskara at sa kanyang talunan na mukha, tinawag niya si Jin na kontrabida, sinabing ang kanyang singsing ay lumilikha ng mga halimaw, kaya natitira na lamang siya sa isang pagpipilian. Sinusugod niya si Jin na parang isang talunan na sinusubukang putulin siya, ngunit naatik sa halip at itinapon sa lupa. Itinutok ang baril sa noo ni Jin, nanumpa siyang bibigyan niya ng hustisya, at binigyan siya ni Jin ng berdeng ilaw. Sumigaw si Konoha para tumigil sila, ngunit pinatahimik siya ni Jin ng malamig na titig. At pagkatapos manginig na parang matandang lalaki, hinayla ni Kuga ang gatilyo. 3 taon na ang lumipas mula noon, at kahit na maraming buhay ang nawala sa araw na iyon, nagsimulang kumalma ang mga bagay-bagay mula sa mga ligaw na manlalaro na nakakubli pa rin sa paligid. Isang gabi, lumipad si Kuga at mabilis na pinaslang ang isang manlalaro na umaatake sa isang lalaki. At sa susunod na araw, sa isang ulat ng balita ay sumasaklaw sa insidente kung saan ang taong naligtas ay nagsasabi sa live na TV tungkol sa kung gaano kakul si Alphas. Binanggit ng isa pang reporter na kahit maraming manlalaro ang nagtatago, sapat na ang presensya ni Alphas para makapagdalawang isip sila. Nakikinig sa balita sa kanyang opisina, narinig ni Kuga ang doorbell at pinapasok ng kanyang sekretarya ang pink-haired fangirl na ngayon ay kanyang asawa. Ibinahagi niya sa kanya ang matatalinong salita ng kanyang lolo na kung nais niyang makamit ang tunay na hustisya, dapat siyang magkaroon ng tunay na kapangyarihan. Pagkatapos na tuluyang maisakatuparan ang pangarap na iyon, nag-flashback siya sa 3 taon na ang nakakaraan. Noon, hindi niya magawang paputukan ang best friend niya at mabilis siyang dinasarmahan ni Jin. Habang nakatayo siya roon na handang tapusin si Kuga, nagngangalit ang mga Z-cell ni Jin at umusbong ang 2 pakpak ng demonyo mula sa kanyang likuran. Sinusubukang salakayin muli ng kanyang katawan si Kuga, ngunit nilabanan niya ito at nabawi ang kontrol at sinabi kay Kuga na kung umaasa siya para sa isang mas magandang kinabukasan, kailangan niyang tunguhin ang langit sa halip na gamulong sa dumi bago tumalon. Sinubukan siyang sundan ni Kuga, ngunit pinigilan siya ni Konoha at dumating ang kanilang lolo sa hindi nila inaasahan. Tumangging mag-aksaya ng isa pang segundo, sinugod ni Kuga si Jin, ngunit sinabihan ni Miss Togay ang nag-aabang na lalaki na mag-relax sandali.
Sa palagay niya ay naniniwala siyang hinding-hindi sasaktan ni Jin ang mga tao dahil sa mga turo ni Konsaki na ginawang tao ang kanyang puso at iyon ang mananaig sa mga instinct ng player sa loob niya. Sa kasalukuyan, iniisip ni Kuga kung ang dahilan ng pagkatakot ng mga manlalaro ay dahil kay Alphas or natatakot sila kay Zet. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang asawa kung siya ay tunay na nasa landas ng katarungan, at sinabi niya na nagbibigay siya ng ilang mabuting hustisya gabi-gabi. Samantala, kasama ni Akimi si Konoha at ang kanyang ina sa pagpapakain sa mga walang tirahan, na inaasahan na sana ay tatawag si Jin balang araw, at tiniyak ni Detective Sayama sa kanila na siya pa rin ang nasa kaso. Sa ibang lugar, dalawang lalaki ang nanliligalig sa isang pares ng mga babae sa kalye, para lang kay Zetman na biglang magpakita at iligtas sila. Lumalabas na ang mga babae ay talagang mga manlalaro na umaakit sa hamak ng lipunan. Matapos tapusin ang mga iniisip ng halimaw, si Jin ay nakatayo sa tuktok ng isang gusali kung saan sinabi ng isang sweeper na gustong makipagkita sa kanya ng kanyang amo.